Umalis ka sa dormitoryo ko, impaktong espiya ng North Korea. Kung hindi ako aalis, kailangan mong magpalabas ng isa pang tao. Sa tingin mo ba ikaw si Ai? Para sa akin, isa ka lang target. Ito ay isang pelikula na nagpaiyak sa maraming manonood na himatay sa banyo. Inaanyayahan ko kayong panoorin. Ang kanilang kwento ay nagsimula 6 na buwan na ang nakakaraan. Ito ang unang pagkikita nilang dalawa. Nang tumayo si Im Soo-ho, aksidente niyang nabunggo ang Chemis Tower. Sabay na iniabot ni na Soo-ho at Yoon Young-ro ang kanilang kamay upang saluhin ito. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, sabay silang naakit sa isa't isa. Napansin agad ni Young-ro at binawi ang kanyang kamay. Susunod, nagsimula ang laro ng 4 na mag-asawa. Inilagay ng mga lalaki ang kanilang mga token sa mesa at nagsimulang pumili ang mga babae. Kung pipiliin mo ang token na iyon, kailangan mong makipag-date sa lalaking iyon. Admission letter, lighter sa mesa, fountain pen, o paper airplane, alin kaya ang kay Soo-ho? Hindi ito lighter. Tumingin si Soo-ho sa kanan, hindi rin fountain pen. Nang makita niyang lumipat si Young-ro sa paper airplane, agad na umubo si Soo-ho. Nalaman ito ni Young-ro at mahinang ngumiti, ngunit inagaw ito ng babae sa tabi niya. Medyo awkward ang eksena. Sa huli, sumuko si Young-ro sa pagpili at mag-isa siyang pumunta sa music room. Ang masayang musika sa kanyang headphones ay nagpalubog sa kanya sa loob. Kumpleto mong nakalimutan na nasa pampublikong lugar ka. Sa kabilang banda, sumuko rin si Soo-ho sa pakikipag-date. Nagkataon na napunta rin siya sa music room. Nakita niya si Young-ro na sumasayaw malapit doon. Hindi napigilan ni Soo-ho ang matawa. Sa sandaling ito, lumingon si Young-ro. Ang mapanuksong tingin ng lahat ay nagparamdam sa kanya ng hiya. Inalis niya ang kanyang headphones at gustong umalis kaagad, ngunit nabangga si Young-ro sa yakap ni Soo-ho. Nagkatinginan silang dalawa at hindi niya alam ang gagawin. Naalala niya ang awkward na eksena kanina, gusto lang ni Young-ro na magbayad at umalis kaagad. Ang resulta ay mas naging awkward ang sitwasyon nang nakalimutan niyang magdala ng pera paglabas niya. Sa huli, binili ni Soo-ho ang cassette set para kay Young-ro. Nang tumalikod siya para umalis, nakita niya ang mga naghahanap ng wanted na kriminal sa kalsada. Nang makita ito ni Soo-ho, hinila niya si Young-ro para magtago sa isang eskinita. Medyo naguluhan si Young-ro sa kakaibang kilos na ito, ngunit nang makita niya ang mga humahabol sa marahas na kriminal sa likod, tila may nahulaan si Young-ro. Sa huli, nagsimula siyang umarte. Gumanap siya bilang isang inis na kasintahan na minumura si Soo-ho. Pagkatapos, umarte rin si Soo-ho. Sa gitna ng paghila, niyakap niya si Young-ro. Sa matinding tensyon na ito, naramdaman ni Young-ro na mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Maging ang kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilang manginig. Ang awayan ng magkasintahan ay nakalinlang sa mga tagahanap ng kriminal. Matapos silang umalis, namangha si Soo-ho sa pagtutulungan nilang dalawa kanina. Sinabi ni Young-ro na nahuli rin ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang tulungan din si Soo-ho sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos, naglakas loob siyang yayain si Soo-ho magkape. Pagkatapos ay nahihiyang tumakbo si Young-ro, ngunit tila malungkot ang mukha ni Soo-ho. Alam niyang kung walang hindi inaasahang pangyayari, ito na marahil ang huling pagkikita nila. Kinabukasan, maagang dumating si Young-ro sa coffee shop. Patuloy siyang naghihintay sa paglitaw ng lalaking iyon. Patuloy ang paglipas ng oras, at ang natira na lang sa kanya ay ang mabilis na pagkabigo. Dumating ang panahon, kalahating taon na ang nakalipas. Sa isang lihim na bunker, isinasagawa ng pinuno ng ahensya ng intelligence ng South Korea ang isang plano upang hulihin si Im Soo-ho na ang larawan ay nasa pisara. Lumabas na siya ang espiya na ipinadala ng North Korea. Ang kanyang misyon ngayong gabi ay kidnapin ang propesor ng South Korea. Nakita niyang nadala na ang propesor sa kotse, ngunit pagkatapos ay may sumalubong na ilaw ng kotse. Nabangga ang kotse ni Soo-ho at lumipad. Lumabas na ang lahat ay isang bitag na inilatag ni Kang Moo. Malubhang nasugatan si Soo-ho at pilit lang makatakas. Nagkataon siyang nakatago sa isang all-girls school. Pauwi na si Young-ro sa dormitoryo mula sa klase nang makita niya ang nakakatakot na eksena sa harapan niya. Nanginginig niyang binaligtad ang lalaki, hindi niya akalain na iyon ay si Soo-ho. Sa banyo, binuksan ng mga estudyanteng babae ang takip sa upuan at hindi nila akalain na may nakahiga palang lalaki doon. Para iligtas siya, hinubad ng mga babae ang kanilang mga damit. Sinabihan nila siyang bilisan at ipikit ang kanyang mga mata, ngunit para pigilan si Soo-ho na sumilip, tinakpan ni Young-ro ang kanyang mga mata gamit ang tuwalya. Maya-maya, dumating ang babaeng ahente. Nagkunwari ang 3 babae na kalmado at kumanta. Itinulak ng babaeng ahente ang pinto at pumasok. Takot na takot silang sumigaw at malakas na tinanong kung sino siya. Nakita ito ni Jang Han-na at agad na ipinaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang malapit na nilang malinlang ang babaeng ahente, hindi nila akalain na dumugo si Soo-ho sa panahong iyon. Ang pagtatago ng wanted na kriminal ay isang seryosong krimen. Nang makita ni Young-ro na malapit nang mabunyag ang lahat, agad siyang tumayo. Kinwestiyon niya si Jang Han-na kung bakit ito pumasok dito na may dalang baril at kung ano talaga ang gusto nitong gawin. Matapos malinlang si Han-na, nakahinga ng maluwag ang mga babae at si Soo-ho. Ngunit hindi pa tapos ang panganib.
Ang mga naghahanap ng kriminal mula sa ahensya ng intelligence ay nagbabantay pa rin sa lahat ng sulok ng paaralan. Na-stranded si Suho sa all-girls school na ito. Itinago lang ni Yang Ro si Suho sa aparador sa banyo. Pagkatapos ay mabilis niyang pinunasan ang lahat ng mansa sa sahig. Tinanong ni Suho kung bakit niya ipinagsapalaran ang buhay niya para iligtas siya. Sumagot si Yang Ro na dahil iyon sa pagbabayad ng utang sa pagbili ng kasete. Lumabas na magkakilala na pala sila 6 na buwan na ang nakakaraan. Higit pa rito, may gusto ang isa't isa. Nang malapit ng gawing mas malalim ni Yang Ro ang kanilang relasyon, naglaho si Suho na parang bula. Bumalik si Yang Ro sa dormitoryo at nagmakaawa sa kanyang kaibigan sa kwarto. Dahil nakilala ni Harry si Suho sa isang party kalahating taon na ang nakakaraan, akala nila ay sumasali lang si Suho sa demonstrasyon ng mga estudyante. Ngunit hindi nila alam na ang taong niligtas nila ay isang mataas na antas na espiya ng North Korea. Sa tulong ng dorm manager, nagpasya ang lahat na itago si Suho sa atik ng paaralan. Ito ang lugar kung saan nagpakamatay ang dating punong guro, at ito rin ang lugar na maraming usap-usapan tungkol sa mga multo. Kaya normal na walang magtatangkang pumunta doon. Pinaalalahanan ng dorm manager si Suho na mag-ingat ng husto dahil sa ibaba ay ang library ng paaralan at kung masyadong maingay, tiyak na mahuli siya. Matapos ayusin ang tirahan, sinimulan ni Yang Ro na bendahe ang sugat ni Suho. Nang makita niyang hubad si Suho, nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba si Yang Ro. Napakabigat ng hangin sa silid na ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga nilang dalawa. Nagkatinginan sila at mabilis na tumingin sa ibang direksyon si Yang Ro. Hindi nila alam na sa sandaling iyon, napansin na ng prinsipal ang may mali. Dahil ang halughugin ng intelligence agency ang dorm room 207, nakita niya ang pulang mansa sa sahig. Marahil ay dahil hindi niya gusto si Jang Han-na, kaya hindi siya nagsalita. Kinabukasan ng umaga, nagsimulang mag-ayos si Yang Ro ng kanyang sarili upang alagaan ang lalaki sa itaas. Halos linisin niya ang buong dormitoryo, maging ang bote ng tubig ng kanyang matalik na kaibigan ay hindi niya pinalampas. Pagkatapos, pumunta si Yang Ro sa atik. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang dot kay Suho. Sa gabi, pumunta ulit siya upang kausapin siya. Pinayuhan niya si Suho na huwag nang sumali sa mga demonstrasyon dahil ang kapatid niya ay inaresto rin dahil sa pagsali sa mga ito. Sa sandaling ito, sinadyang itinanong ni Yang Ro ang tungkol sa kwintas sa leeg ni Suho. Sinabi niya na bigay ito ng isang babaeng estudyante, hindi inaasahang agad itong inamin ni Suho. Naramdaman ni Yang Ro ang pagkabigo pagkatapos marinig iyon. Naghahanap siya ng dahilan para umalis. Kinabukasan, galit pa rin si Yang Ro kaya ayaw niyang gumising. Dahil sa pagrereklamo ni Harim, pilit lang siyang pumunta para magdala ng pagkain kay Suho. Binuksan ni Suho ang pinto tulad ng dati, ngunit sinabi ni Yang Ro na abala siya at nagmamadaling umalis. Malungkot na bumalik si Suho sa kanyang silid. Ang tunog ng lumang sahig ay nakaakit ng pansin ng mga babae sa ibaba. Akala nila ay ang sikat na haunted room sa buong paaralan iyon. Natakot ang lahat ng estudyanteng babae at hindi nangahas na magsalita. Maya-maya, nang walang marinig na ingay, sinubukan ni Kebun okay na magkunwari na kalmado at sinabing okay lang. Sinabihan niya ang lahat na magpatuloy sa pag-aaral, ngunit pagkatapos niyang magsalita, ang ama ni Yang Ro ay ang kanang kamay ng South Korea. Si Yang Ro, na parang prinsesa ng South Korea, ay umibig sa isang espiya ng North Korea. Ngunit sa oras na ito, hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Sa sandaling ito, ang pinag-aalala ni Yang Ro ay ang kwintas sa leeg ni Suho. Nang malaman niyang bigay ito ng ibang babae, nakaramdam ng kaunting inggit si Yang Ro. Sinimulan pa nga niyang sadyang lumayo kay Suho. Sa gitna ng kalungkutan, narinig niya ang isang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa ibaba. Pumunta si Yang Ro sa bintana upang tignan at agad na nawala ang sakit ng heartbreak. Dali-dali siyang tumakbo at niyakap ang lalaking iyon. Sa sandaling ito, narinig din ni Suho ang ingay mula sa atik. Nang makita niya si Yang Ro na nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki sa ibaba, nakaramdam siya ng hindi komportable. Nang palitan ni Yang Ro ang kanyang gamot kinagabihan, hindi napigilan ni Suho na tanungin kung sino ang lalaking iyon kanina. Sinabi ni Yang Ro na kapatid niya iyon at ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nakahinga ng maluwag si Suho pagkarinig nito. Kinuha niya ang kwintas sa kanyang leeg. Lumabas na ito ay bigay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nang marinig ito ni Yang Ro, masaya siyang ngumiti. Lumabas na walang saysay ang kanyang galit. Nang makita si Suho nang umingiti ng napakagwapo, kinabahan si Yang Ro at aksidenteng natapon ang gamot. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo para hugasan ito, ngunit, ang gripo sa atik ay hindi lang puro maruming tubig, kundi umaagos pa ito sa sahig. Ang maruming tubig ay umagos pababa sa mga siwang sa ilalim ng silid-aklatan. Agad na napansin ng mga estudyanteng babae ang kakaiba. Agad na pinuntahan ni Kebon okay ang opisina ni Pi Seung-hee para sabihin ito. Nang marinig ito ni Seung-hee, agad siyang pumunta sa atik. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng dalawa ang nangyayari. Nakita ito ng dorm manager at agad na umubo ng malakas para paalalahanan sila. Agad na napansin ni Suho sa loob ng silid ang may mali. Nagkunwari ang dorm manager na hindi niya makita ang susi para humaba ang oras at hintayin si Seung-hee na pumasok doon.
Sa attic, wala ng tao, ngunit naroon pa rin ang bakas ng tubig sa banyo, kaya tiyak na may pumunta rito. Sa pagpapaalala ni Pisyong-hee, agad na pumunta si Pisyong-hee sa bintana at tumingin sa ibaba. Sa sandaling ito, ang dalawa ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Sobrang kinabahan si Young-ro kaya nadulas siya. Sa kabutihang palad, mabilis siyang hinila ni Suho pabalik. Tigil ang hininga nilang dalawa at hindi nangahas na gumawa ng ingay. Matapos umalis ni Seung-hee, niyakap ni Suho si Young-ro at ibinalik sa silid. Takot na takot si Young-ro sa sandaling ito. Binigyan siya ni Suho ng isang tasa ng tsaa at inaliw siya. Sa sandaling ito, napansin ni Young-ro ang isang malaking sugat sa likod ni Suho. Naging bukas ang sugat dahil sa labis na pwersa kanina. Matapos bendahehan siya, mabilis ding bumalik si Young-ro sa dormitoryo. Dahil bawat gabi, personal na susuriin ni Seung-hee. Ngunit sa sandaling ito, napansin niya, nakalock na ang pinto ng attic ng principal. Kung hindi siya makakabalik sa dormitoryo sa tamang oras, mabubuking ang relasyon nilang dalawa. Nakita ni Suho si Young-ro na halos gumuho, hindi niya alam kung paano siya aaliwin. Ang magagawa lang niya ay gumawa ng paper airplane, kasama siya, tulad ng unang beses na nagkita sila. Sa sandaling ito, napansin ni Jungmin na hindi pa nakakabalik si Young-ro. Nahulaan niya na tiyak na nasa attic pa si Young-ro. Kaya siya at ang dorm manager ay pumunta sa attic para palayain sila. Upang hindi sila malagay sa panganib, matibay ang desisyon ni Suho na umalis ngayong gabi. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ng dorm manager, ang grupo ng mga tao ay palihim na, ay nagtungo sa isa pang lihim na pinto ng paaralan. Nang bubuksan pa lang ng tagapamahala ang kandado, pinigilan na siya ni Suho. Lumabas na may nakahimpil ding ahente ng intelligence agency doon. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na siya makaalis. Ngunit mabilis na nakaisip si Young-ro ng ibang plano para mailabas siya. Bukas na ang araw ng pagbubukas ng paaralan, isang beses lang sa isang taon. Sa panahong iyon, ang lahat ng babaeng estudyante sa paaralan ay maaaring mag-imbita ng mga lalaking estudyante para sumayaw. Maaaring samantalahin ni Suho ang pagkakataong ito para makalabas ng paaralan. Pagkatapos, sinabi niya ang planong ito sa kanyang kasama sa silid. Umaasa siyang makakatulong ang lahat sa pagtatago sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang kasama sa silid, sinabi niya na kulang sila ng dissenting suit. Kung isusuot ni Suho ang kasalukuyan niyang damit, tiyak na magdudulot ng hinala sa iba, lalo na kay Bun-oke na mahilig magsumbong. Upang makahanap lang ng suite para kay Suho, kinakabahan si Young-ro na bumalik sa kakaibang bahay na iyon. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, nakita niya agad ang inis na mukha ng kanyang madrasta. Hindi nakipag-usap si Young-ro sa kanya, kundi tahimik na umakyat sa itaas para kumuha ng suite na akma ang sukat. Ngunit bago siya umalis, nagsimula na namang mang-asar si Jo Sung-shin. Sa huli, binasag ni Young-ro ang frame ng larawan ng kanyang madrasta. Sinampal pa siya nito. Naghiwalay silang dalawa sa galit. Binalikan ni Young-ro ang suite sa paaralan. Dumating ang araw ng pagbubukas, at lumabas si Suho mula sa attic na nakasuot ng suit. Sa oras na ito, naghihintay na si Young-ro sa malapit. Nagkatinginan silang dalawa at ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi masabi sa salita. Ngunit ang oras ay napakaikli kaya hindi sila maaaring manatili ng matagal. Nang makita ang intimate na hitsura ng bawat peres ng kalalakihan at kababaihan sa ibaba, ang kanilang kalooban ay nagsimulang maging tense. Upang hindi mabuking, iniabot ni Young-ro ang kanyang kamay at kinapitan ang kamay ni Suho. Isang kaklase pa nga ang kumuha ng litrato para sa kanila. Pagkatapos ay nakipagsiksikan sila sa dami ng tao, umaasa na makalabas sa paaralan sa lalong madaling panahon. Hindi inaasahan na ang kagwapuhan ni Suho ay nagselo sa ibang mga lalaki. Isa sa mga lalaki, na isang sundalo, ay hinila pa siya para magkaroon ng shooting competition. Bago pa man makapagsalita si Suho, hinila na siya. Kinamayan pa niya si Suho at tinuruan kung paano bumaril. Para madagdagan ang hirap, kinuha pa ng babae sa harap ng target ang lahat ng papel sa ibabaw. Plano sana ni Suho na magkunwari na baguhan lang, ngunit sa sandali ng pagbaril, ang kanyang profesionalismo at nakasanayan ay nagpigil kay Suho na maging mapagpakumbaba. Kaya naman, labis na nagulat ang lahat. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng mga tao, mabilis na umalis si Suho. Ngunit ang tensyon sa kanilang mga mukha ay nagduda kay Bun-oke. Pagkatapos, lumabas sila ng gusali. Naghanda na si Jungmin ng bisikleta. Tahimik na tumingin si Suho kay Young-ro at naghandang umalis, ngunit pinigilan siya ni Jungmin para mas maging natural ang kanilang hitsura. Iminungkahi niya na dapat sumama si Young-ro kay Suho palabas. Pagkasabi nito, kinuha niya. Ipinatong pa ni Eng Min ang kamay ni Young-ro sa bewang ni Suho. Biglang nagulat ang katawan ni Suho. Mukha ring kinakabahan si Young-ro. Ang kanilang mga anino ay lumalakad sa malawak na kampus ng paaralan. Tiningnan ni Young-ro ang likod ni Suho. Sa sandaling iyon, tila naging tunay silang magkasintahan. Ngunit sa kanyang puso, wala siyang katiyakan. Palagi niyang nararamdaman na ito ang huling paghihiwalay niya kay Suho. Kaya pinaalalahanan ni Young-ro na huwag niyang kalimutan ang telepono ng paaralan at huwag din niyang kalimutan na nakatira siya sa dorm room 207. Hindi sumagot si Suho, ngunit hindi nakita ni Young-ro ang kanyang mukha na nagpapakita ng pag-aatubili. Sa wakas, ligtas silang nakalabas ng gate ng paaralan.
Biglang umulan ng nyebe sa oras na iyon. Hindi masabi ni Yang Ro ang kanyang nararamdaman habang binabawi niya ang kanyang kamay. Sa paghihiwalay, malungkot na walang masabi si Suho. Nagpaalam silang dalawa dito. Umalis na sana si Suho, ngunit huminto siya, pagkatapos ay lumingon at bumalik kay Yang Ro. Ibinigay niya rito ang kwintas sa kanyang lead. Alam lang ni Yang Ro na ito ang kwintas na ibinigay ng kapatid na babae ni Suho, ngunit hindi niya alam na ito ang tanging pag-asa ni Suho at ng kanyang pamilya sa malayong North Korea. Ngayon, ibinigay niya ang kwintas na ito kay Yang Ro at malinaw na ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, napansin ng lalaki sa itaas si Suho. Pagkatapos ay agad niyang ipinaalam kay Lee Kang Moo na nasa malapit. Nang marinig ito, agad na dinala ni Kang Moo ang kanyang mga tauhan sa gate ng paaralan. Si Suho ang pinakamalakas na espiya ng buong North Korea. Pumunta siya sa South Korea para tuparin ang isang misyon, ngunit nakilala niya ang babaeng gusto niyang protektahan. Gayunpaman, sa panahong iyon, ang dalawang bansa ay nasa pinakamalubhang yugto ng pagtutunggali. Hindi alam ni Suho kung ano ang ipapangako niya. Ang magagawa lang niya ay ibigay ang pinakamahalagang kwintas niya kay Yang Ro. Pagkatapos, bumalik si Suho sa lihim na base. Nang makita siya, naging napakalamig ng kanyang tauhan. Nag-ingat pa siya habang nakikipag-usap. Lumabas na ang kanyang nakatataas ay maihinala na sa pagkawala ni Suho nitong mga nakaraang araw. Kinakabahan sila na baka siya ay ma-assimilate at malaso ng kaaway, kaya inutusan ng nakatataas si Kee Bun-ok na agad siyang patayin kung may makitang kakaibang kilos si Suho. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Suho na ang kanyang lubos na katapatan ay nagbunga lang ng walang katapusang pagdududa. Sa kabilang banda, nasa panganib din si Yang Ro sa paaralan. Nagduda si Bun-ok na palihim na nagtatago si Yang Ro ng espiya. Kahapon, nang makita niya ang lalaking kasama ni Yang Ro, mas naging sigurado si Bun-ok sa kanyang hinala. Kaya nagsimula siyang palihim na subaybayan si Yang Ro. Matapos marinig ang kanyang pag-uusap sa dorm manager na si Kee Bun-ok, mabilis na tumawag si Bun-ok sa intelligence agency. Nagtanong siya kung magkano ang matatanggap sa pagtuturo ng espiya. Kadalasan, sa pinakamahalagang sandali, agad na lumitaw si Pi Seung-hee at ibinaba ang tawag. Binalaan niya si Kee Bun-ok na ang paggawa nito ay hindi lang hindi magbibigay sa kanya ng kahit isang sentimo, kundi magdadala pa ito ng kapahamakan sa buong paaralan. Bukod pa rito, gagamitin ng intelligence agency ang lahat ng paraan ng pagpapahirap para malaman kung mayroon pa siyang itinatago. Nang marinig ito, talagang natakot si Bun-ok. Pagkatapos, tinawag ni Seung-hee ang lahat ng nasa dorm room 207. Ang damit na may pulang mansa sa backpack ay nagpahina kay Yang Ro para makipagtalo. Ngunit kahit sa puntong ito, hindi pa rin naniniwala si Yang Ro na si Suho ay isang espiya mula sa Hilaga. Galit na pinatalsik sila ni Seung-hee. Sa puntong ito lang natakot si Yang Ro. Lumuhod siya at nagmakaawa para sa kanyang mga kasama sa silid. Sinabi niya na lahat ay responsibilidad niya at walang kinalaman ang kanyang mga kasama sa silid. Sa huli, sa kanyang pagmamakaawa, nagpa siya si Pi Seung-hee na si Yang Ro lang ang patalsikin. Sa gabi, nagtipon ang mga estudyanteng babae sa silid 207. Ayaw nilang magpaalam kay Yang Ro sa huling pagkakataon. Pagkatapos, mag-isang pumunta si Yang Ro sa kapilya ng paaralan. Ang tanging hiling ni Yang Ro ay makita ulit si Suho. Sa kabilang banda, nagsasagawa si Suho ng misyon ng pag-eavesdrop. Naaalala niya ang eksena ng kanilang paghihiwalay. Marahil ang kanyang pagkamis ay mas malalim kaysa kay Yang Ro, sadyang hindi lang maipahayag ni Suho. Dahil sa sandaling ito, natanggap na nila ang utos mula sa kanilang nakatataas. Kailangang bumalik sa North Korea. Si Suho ang team leader, naghahati ng mga gawain sa kanyang mga tauhan. Magtitipon sila sa daungan mamayang 1-0. Bago yon, kailangan ni Suho na kunin ang pera at armas na nakatago. Nagbihis siya, pagkatapos ay pumunta sa markadong lugar kung saan nakabaon ang pera. Pagkatapos, kinuha ni Suho ang pala at naghukay para kunin ang pera at granada. Nang aalis na sana si Suho, nagkataon siyang nakakita ng paper airplane na nakasabit sa wire mesh. Agad niyang nahulaan kung sino ang may-ari ng paper airplane na ito dahil ang espesyal na paraan ng pagtiklop ay siya ang nagturo kay Yang Ro. Sa loob, nakasulat nga ang kanyang mga pagkamis. Nang malaman na dahil sa kanila ay napalaya si Yang Ro sa paaralan, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Suho. Kasunod nyon, ang mga linyang puno ng pagkamis ay lalong nagpakirot sa mga mata ni Suho. Sa likuran niya ang kanyang bayan at sa harapan niya ang taong pinakamamahal niya. Sa huli, ano ang pipiliin ni Suho? Hindi inaasahan ni Yang Ro na ang lalaking lagi niyang hinahangad ay nakatutok na ngayon ng baril sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, tinatakot ni Suho ang pulis sa harap na ibaba ang baril, kung hindi, babarilin niya ang babae sa kanyang kamay. 1, 2. Habang binibilang ni Suho ang mga numero, ang mga mata ni Yang Ro ay puno ng pagkawala ng pag-asa. 3. Lumipat ang eksena 1-0 minuto bago nito. Plano sanang umatras ni Suho nang bigla niyang makita ang paper airplane ni Yang Ro na puno ng mga linyang puno ng pagkamis. Na nagpakaba kay Suho, hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Sa oras na ito, nakita niyang tumatakbo ang mga ahente ng intelligence agency patungo sa kanya. Mabilis siyang bumaba ng bundok. Sa daan, nakasalubong niya ang isang lasing.
Nang makita ang armadong lalaki na may baril sa likuran, natakot ang lasing at tumakbo kasama si Suho. Nagtago silang dalawa sa isang kahoy na bahay sa paanan ng bundok. Humahabol ang armadong lalaki sa likuran nila. Ngunit pagkapasok nila sa kahoy na bahay, napansin nilang walang laman ang loob. Lumabas na may lihim na daan sa ilalim ng kahoy na bahay. Matapos makatakas sa paghahanap, sinimulang inisin ng lasing si Suho. Nang maghahanda na sana si Suho na patayin siya, biglang lumitaw ang door manager sa ilalim ng hagdanan. Lumabas na ang lasing ay anak ni Mandong. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, kaya iginapos muna ni Suho ang mga ito. Ang tunnel, hindi inaasahang nakakonekta sa paaralan kung saan siya nagtago noon. Sumigaw sa takot ang mga estudyante nang makita nilang may baril si Suho. Pinakalma niya ang sarili at naglakad patungo sa pangunahing pinto, ngunit pagkatapos ay sumugod papasok si Kang Muo at ang kanyang mga tauhan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi umatras. Nang lumingon siya, nakita niya si Yang Ro na pababa ng hagdan. Nahaharap sa kakaibang tingin ni Yang Ro, yumuko lang si Suho at nagpatuloy sa pagtakas. Ngunit pagkatapos, kinordo ng isang grupo ng mga tauhan ng ahensya ang lugar at sa ganoong sitwasyon, tanging si Yang Ro lang ang magagamit niya bilang hostage, kaya nangyari ang eksena sa simula. Nang magbilang si Suho ng 3, pumutok ang baril dahil nakarating na pala ang kanyang mga tauhan doon sa tamang oras. Isang putok ang tumama sa balikat ni Kang Muo. Ang eksena ay naging napakagulo at nagsimula ang magkabilang panig sa isang matinding labanan. Mabilis na dinala ni Suho si Yang Ro upang magtago. Nang makita niya itong nanginginig sa takot, alam ni Suho na kailangan niyang magmadali at tapusin agad ang labanan. Tinarget niya ang ilaw na kristal sa itaas ng malaking bulwagan. Binaril niya ito at pinutol ang kadena. Habang nagtatago ang kalaban, kinuha ni Suho ang lahat ng granada at isinabit sa kanyang katawan. Napakaraming plasma ang lumabas na nagpatakot sa kanya. Sa harap ng mahigit 10 baril, hinila ni Suho ang pinang granada. Sinabi niya sa lahat na umalis sa gusali kung gusto nilang mabuhay. Nakita ni Kang Muo na nanginginig ang kanang kamay ni Suho, kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Kaya naman, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na unti-unting umatras. Mananatili si Kang Muo dito kasama ang mga estudyante. Sa wakas, pansamantalang nakontrol ang sitwasyon. Pagkatapos nito, pinagsama-sama ni Suho at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng estudyante sa ikalawang palapag. Bukod pa rito, inutusan niya ang 3 estudyante na tumayo sa harap ng bintana upang harangan ang sinumang umatake mula sa labas. Naglagay siya ng mga pampasabog sa lahat ng labasan ng gusali. Matapos itong gawin, dumating si Suho sa lagusan, ibinaba si Mandong at Jeok Chan. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Mandong na ang lalaking nasa harapan niya ay isang espiya na ipinadala ng Hilaga. Pagkatapos, dinala sila ni Suho sa ikalawang palapag. Nakita niya ang kanyang tauhan na gustong saktan si Yang Ro dahil nakita ni Yang Ro si Kang Muo na puno ng sugat at gusto niya itong gamutin. Mabilis itong pinigilan ni Suho. Para hindi mahalata ng kanyang tauhan ang kanilang relasyon, ginamit ni Suho ang dahilan na kailangan din niyang gamutin, kaya pumayag siya sa gusto ni Yang Ro. Pagkatapos, sinamahan niya ito sa medical room para kumuha ng first aid kit. Nang makita ang anino ni Yang Ro, naalala ni Suho na naging ganoon din siya katensyonado dati. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang araw, ganap nang nagbago ang lahat. Gusto niyang magpaliwanag kay Yang Ro, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin. Hindi rin nakikipag-ugnayan si Yang Ro sa kanya, kinuha lamang niya ang first aid kit at malamig na umalis. Dahil dito, lalong naging guilty si Suho. Pagkababa niya, hinila niya si Yang Ro. Palibhasa, sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang bombang inilagay niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Yang Ro. Tinanong niya kung talagang espiya siya. Sa harap ng pagtatanong ni Yang Ro, huminga ng malalim si Suho at dahan-dahang lumapit sa harapan niya. Hindi siya nangahas na tumingin ng diretso sa galit at hinanakit na mga mata ni Yang Ro. Maging ang kanyang pagbabanta ay naging napakamainit. Sinabi ni Suho kay Yang Ro na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya sakop, kung hindi ay mawawalan siya ng buhay. Sa kabilang banda, hindi inaasahan na ang matataas na opisyal ng Hilaga at Timog Korea ay nagplano na pala tungkol sa pagkilos na ito ng mga espiya ng Hilagang Korea. Ang tunay na layunin ay upang tulungan ang mataas na opisyal ng South Korea na manalo sa pagkapangulo, ngunit hindi nila inaasahan na humantong ito sa ganito. Sa oras na ito, sa labas ng gusali, maraming Koreanong special forces ang nakahanda na. Bukod pa rito, nagtayo rin sila ng pansamantalang command post. Tinitigan ni Jang Han na ang gusali sa harap niya nang may pag-aalala, dahil ang kanyang kasintahan na si Kang Muo ay nakakulong din sa loob ng gusali. Kaagad na habang siya ay naghahanda upang ipadala ang mga tao para umatake, nakatanggap siya ng tawag mula sa pinuno ng ahensya ng intelihensya. Sinabi niya kay Jang Han na huwag kumilos ng padalos-dalos dahil ang anak na babae ng ministro ng depensa, si Yang Ro, ay naroroon din upang maprotektahan ang kaligtasan ni Yang Ro. Ang mga tao mula sa ahensya ng intelihensya ay napilitang huminto sa kanilang aksyon. Sa sandaling ito, si Chang-so ay nakikipag-usap din sa commander ng Hilagang Korea. Ang dalawang tao na dating magalang sa isa't isa ay ngayon ay nagiging magkatunggali.
Sa huli, sinabi ng commander na dapat nilang tiyakin na ang kanilang espiya ay ligtas na makabalik sa Hilagang Korea. Kung hindi, ang kasunduan na tulungan si Yoon Chang-soo na kumandidato para sa pagkapangulo ay magtatapos ito. Ang dahilan ng pag-aalala ni Yoon Chang-soo sa tatlong espiya ay dahil si Im Soo-ho ang kanyang anak. Ang isa ay ang prinsipe ng North Korea at ang isa pa ay ang prinsesa ng South Korea. Ang buhay ng dalawa ay direktang may kaugnayan sa dalawang bansa. Sa oras na ito, binibigyan ni Yoon Young-ro ng first aid si Lee Kang-moo. Nang makita ang kanyang mukha, labis na nagsisi si Yoon Young-ro. Dati, kung hindi niya ipinasok ang lobo sa bahay at iniligtas si Im Soo-ho, hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Ngunit sinabi ni Lee Kang-moo na hindi niya ito kasalanan. Naghudyat din siya kay Yoon Young-ro na lihim na ibigay sa kanya ang sipit. Sa kabilang banda, hindi rin mapakali si Yoon Chang-soo. Personal siyang pumunta sa pansamantalang command post para makipag-usap ng lihim sa mga espiya sa loob. Nagpadala sila ng isang military phone. Nang marinig ito ni Im Soo-ho sa loob, pumili siya ng isang hostage na lalabas para kunin ang telepono, at sabay na inutusan ang kanyang mga tauhan na kapag may nangyaring hindi inaasahan, barilin ang matataas na opisyal ng kalaban. Sumunod, nanginginig na lumabas ng gusali ang hostage. Nagkaroon ng tensyon sa magkabilang panig. Sa sandaling ito, tahimik na lumapit si Jang Han na mula sa grupo. Naniwala siya na sa pagpuksa lamang sa pangunahing puwersa ng kalaban ay makukuha nila muli ang inisyatiba. Ngunit hindi niya alam na kung ang putok na ito ay tumama, ang relasyon sa pagitan ng North at South Korea ay mawawasak. Sa kabutihang palad, sa pinakamahalagang sandali, kinailangan ng kanyang kasamahan na mabilis siyang pigilan at naging hindi makontrol ang sitwasyon. Mariing lumabas si Im Soo-ho ng gusali, dinala ang hostage at ang telepono sa loob. Dahil sa kanyang pagsuway, nawalan din ng karapatang kumilos si Jang Han na. Pagkatapos, palihim na tinawagan ni Yoon Chang-soo si Im Soo-ho. Sinabi niya na kanina, dahil hindi na kontrol ang baril, at binanggit din niya ang code ng operasyon na sinabi sa kanya ni Jeok Chan. Sinabi niya kay Im Soo-ho na sa alauna ng umaga, magpapadala siya ng backup sa likod ng bundok upang ligtas na maibalik ang tatlo sa kanila sa North Korea. Para lamang makita kung totoo ang sinabi niya, pumunta si Im Soo-ho sa kwarto ni Yoon Young-ro at nakita ang kanyang recorder. Inayos niya ang isang lihim na channel ng North Korea. Ang pangalan ng North Korean ang nagpatunay sa katotohanan ng balitang ito, at sinabi niya sa kanila na sumunod sa plano ng pag-atras ni Yoon Chang-soo. Pagkatapos kumpirmahin ang katotohanan, ipinaalam ni Im Soo-ho sa dalawa pang miyembro ng koponan na maghanda na sa pag-atras. 15 minuto bago ang pag-atras, nag-iisa si Im Soo-ho na pumunta sa ikalawang palapag at nakita si Yoon Young-ro na natutulog ng mahimbing. Sinubukan ni Im Soo-ho na tandaan ang kanyang mukha, dahil ang paghihiwalay na ito ang magiging huling paghihiwalay nilang dalawa. Hindi na sila magkikita pa kahit matanda na sila. 15 minuto pagkatapos, sinimulan nilang tatlo ang plano ng pag-atras. Nang makita nilang umalis ang mga ahente ng ahensya na nagbabantay sa pinto, lumabas sila ng may pag-iingat gaya ng napagkasunduan. Nang akalain nilang magiging maayos ang lahat, naabutan sila ng ambus ng mga Koreanong ahente. Sa harap ng matinding putukan ng kalaban, mabilis na binaril ni Im Soo-ho ang ilaw at pinutok ito. Pagkatapos, nagpakawala siya ng smoke grenade. Sa pagkakataong iyon, hinila niya ang kanyang mga kasamahan pabalik sa gusali. Kinordon din sila ng mga Koreanong ahente sa labas at naghanda sa pag-atake. Sa sandaling nasa panganib ang buhay ni Im Soo-ho, inagaw ni Yoon Chang-soo ang walkie-talkie at sinabi sa kanila na itigil ang pag-atake. Nagbigay ito sa tatlo ng pagkakataong huminga ng maluwag. Kasabay nito, nagising ang mga estudyante sa loob ng gusali dahil sa putukan. Sinamantala ni Lee Kang-moo ang pagkakataong ito upang patakbuhin ang mga estudyante. Paglabas nila, saktong nasalubong nila ang mga espiya na bumalik sa gusali. Nang makita ito ni Lee Kang-moo, agad siyang sumugod. Sa pagpupumiglas, pinaputukan ng espiya ang baril, naging napakagulo ng sitwasyon. Sugatan din ang kamay ni Yoon Young-ro. Sa sandaling ito, nangunguna si Lee Kang-moo. Hawak niya ang sipit at aatakihin sana ng mortal. Sa pinakamahalagang sandali, dumating si Im Soo-ho. Pinatalsik niya ang sipit at nailigtas ang kanyang kasamahan. Galit na bumangon ang kasamahan, sinuntok at sinipa si Lee Kang-moo. Maging ang baril ay itinutok niya sa ulo ni Lee Kang-moo. Sa pinakapanganib na sandali, pinigilan ni Im Soo-ho ang kanyang kasamahan at sinabing huwag mag-aksaya ng bala. Ang paulit-ulit na pagpanig ni Im Soo-ho sa kaaway ay nagdulot ng pagdududa kay Jeok Chan kung tapat pa ba si Im Soo-ho sa kanyang bansa. Pagkatapos nito, sinabi niya sa lahat ng estudyante na bumalik sa ikalawang palapag. Nang umalis ang lahat, napansin ni Im Soo-ho na sugatan ang kanang kamay ni Yoon Young-ro. Pagkatapos makontrol ang sitwasyon, sinimulan din ni Im Soo-ho na suriin kung sino ang gustong magtulak sa kanila sa bingit ng kamatayan. Malinaw na nagkasundo ang matataas na opisyal ng magkabilang panig na hayaan silang umatras, ngunit inatake sila habang umaatras. Palibhasa, 1-0 minuto bago sila umatras, ang bangka na ipinadala ng North Korea para sa reinforcement ay inatake ng South Korean Navy na walang alam sa nangyayari. Sa huli, ang mga ipinadalang reinforcement ng North Korea ay nawasak. Nang malaman ito ni Yoon Chang-soo, nagulantang siya. Paano niya ipapaliwanag ito ngayon? Nang marinig ito ni Nam Tae-il, alam niyang hindi na maililigtas ang sitwasyon.
Mas mabuting patayin na lamang sina Im Suho at pagkatapos ay humanap ng paraan para matapos ang usapin. Bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa South Korea, malaki ang impluwensya ni Nam Tae-il, kaya nakatanggap ng utos ang mga ahente na magpaputok, kaya nangyari ang eksena sa simula. Sa sandaling ito, tiningnan ni Im Suho ang sugat ang kanang kamay ni Yoon Young-ro. Kailangan niyang makahanap ng paraan para gamutin siya. Saktong sinabi ni Jeok Chan na kukuha siya ng first aid kit dahil malubha ang sugat ng kanyang kasamahan sa binti. Agad siyang pinigilan ni Im Suho. Pagkatapos, malamig niyang tinawag si Yoon Young-ro. Nang makita ito ni Jeok Chan, nagpakita siya muli ng pagdududa. Pagkatapos, dinala siya ni Im Suho sa kwarto ng kanyang kasamahan. Hindi alam ni Yoon Young-ro ang nangyayari kaya gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Im Suho. Matapos gamutin ng simple ang sugat ng kanyang kasamahan, dinala ni Im Suho si Yoon Young-ro pauwi. Sa panahong iyon, hinila pa niya si Yoon Young-ro. Pinaupo niya ito, binuksan ang first aid kit at ginamot ang sugat ni Yoon Young-ro. Ngunit malamig na ipinagtulakan ni Yoon Young-ro ang kanyang kamay. Nagkatinginan silang dalawa ng sandali na nagpatahimik kay Im Suho. Kalmado niyang hinawakan ang kanyang kamay. Ang antiseptic na nahulog sa kamay ni Yoon Young-ro ay nagdulot sa kanya ng biglaang sigaw. Nang makita niya si Im Suho na nakayuko at binibigyan siya ng first aid, sinabi ni Yoon Young-ro na palayain niya ang lahat at siya na lang ang mananatili bilang hostage. Agad na tinanggihan ni Im Suho ang alok niya. Sinabi niya na bukas, hahanap siya ng paraan para palayain siya bilang kapalit ng pagliligtas nito sa kanyang buhay. Sa gayon, walang utang ang bawat isa sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Yoon Young-ro. Mukhang sa mata ni Im Suho, ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ay isang transaksyon lamang na maaaring bayaran. Ngunit hindi alam ni Yoon Young-ro na kailangan ni Im Suho ng matinding determinasyon para masabi ang mga salitang nakasakit sa kanya. Kinaumagahan, tinawagan ni Im Suho si Yoon Chang-soo. Sinabi niya na kailangan niya ng isang doktor sa loob para gamutin ang kanyang kasamahan, at bilang kapalit, palalayain din niya ang ilang estudyante. Alam ni Yoon Chang-soo na ito ang pinakamahusay na pagkakataon para makalabas si Yoon Young-ro, kaya agad siyang pumayag. Nang marinig ito ni Nam Tae-il, mabilis siyang tumawag sa ospital. Palibhasa, inihahanda pala niya ang kanyang kerida na makapasok. Nang malaman ni Kang Chung-ya ang katotohanan, natakot siya at tumanggi, ngunit nagsimula si Nam Tae-il na magsalita ng matatamis na salita. Palibhasa, inaasam din niya ang posisyon ng pagkapangulo. Hanggat kaya niyang ayusin ang bagay na ito, tiyak na makukuha ni Nam Tae-il ang posisyon ng pagkapangulo. Sa ilalim ng kanyang pag-aayos, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nilagyan ng mga listening device. Kailangan lang ni Kang Chung-ya na gumamit ng pampatulog para mahilo ang dalawang sugatang espiya, at pagkatapos ay ipadala ang impormasyon sa labas. Si Nam Tae-il ay mag-uutos ng pag-atake upang lipulin ang mga espiya. Sa huli, kung magtagumpay ito, kapag naging presidente na siya, iiwan niya ang kanyang asawa at mga anak at babalik sa kanya. Sa huli, nahumaling si Kang Chung-ya sa matatamis na salita ni Nam Tae-il at pumayag siya sa hiling nito. Sa oras na ito, si Yoon Chang-soo ay naghahanda na magpadala ng isang tao, kasama si Kang Chung-ya sa loob. Matapos ang pahintulot ni Im Suho, si Jang Han na ang naging pangalawang napili. Kasabay nito, nagkaroon ng matinding sigalot sina Im Suho at ang kanyang kasamahan. Naramdaman ni Jeok Chan na dapat niyang lipulin ang lahat ng kaaway na ito na hindi tumupad sa kanilang salita, kasama ang lahat ng hostage. Sa ganoong paraan lamang siya matatawag na isang marangal na mandirigma ng bansa. Ngunit sinabi ni Im Suho na maaari pa rin itong iligtas. Dahil dito, naramdaman ni Jeok Chan na hindi na matatag ang pananalig ni Im Suho. Nagdugo ang bibig ni Jeok Chan, palibhasa, tumama ang bala ni Im Suho sa bulletproof vest ni Jeok Chan. Sa harap ng paulit-ulit na paghamon, ayaw nang magtiis ni Im Suho. Binalaan niya si Jeok Chan na kung maglakas loob pa itong lumaban sa utos, sa susunod, ang bala ay tatama sa ulo ni Jeok Chan. Matapos pansamantalang ayusin ang problema ng kanyang kasamahan, hinanap ni Im Suho si Pi Seung-hee. Sinabi niya rito na hanapin ang mga estudyanteng may mahirap na kalagayan sa buhay o ang mga nag-iisang anak para palayain. Kasama doon si Yoon Young-ro. Lubos na natuwa ang mga estudyanteng tinawag ang pangalan. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Yoon Young-ro, ayaw niyang tumayo. Tinakot siya ni Im Suho sa pamamagitan ng tingin para huwag gumawa ng gulo sa pagkakataong ito. Biglang tumayo si Pi Seung-hee sa tabi niya. Tinanong niya kung bakit makakalabas si Yoon Young-ro. Hindi raw ito karapat-dapat palayain. Nang marinig ito ni Yoon Young-ro, sinabi rin niya na hindi siya aalis. Kinabahan si Im Suho at lumunok. Nanonood ang kanyang kasamahan sa tabi. Ano ang gagawin niya sa pagkakataong ito? Sa kabutihang palad, ang ingay mula sa labas ang nakagambala sa lahat. Palibhasa, handa na sina Kang Chung-ya at Jang Han na. Sa sandaling ito, nahihilo si Jeok Chan dahil sa tama ng bala sa binti. Mabilis na lumapit si Kang Chung-ya. Sa sandaling nagkatinginan sila ni Im Suho, kapwa sila nagulat. Napakabilis, nagkunwari silang walang nangyari. Pagkatapos, bumalik si Im Suho sa malaking bulwagan. Tinanong ni Jang Han na kung sinong mga estudyante ang gusto niyang palayain.
Dahil kanina ay naabala ito ni Pi Seung-hee. Sa pagkakataong ito ay nagsimulang pumili si Im Soo-ho ng mga random na estudyante, ngunit kailangan kasama si Yoon Young-ro. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng atake sa puso ang isang estudyante na hindi napili. Nang makita ito ni Pi Seung-hee, nagmakaawa siya para sa estudyanteng nagkaroon ng atake sa puso. Nang marinig ito ng ibang mga estudyante, isa-isa rin silang nagsabing masama ang kanilang pakiramdam. Naging napakagulo ng sitwasyon. Isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa eksena. Sinabi ni Im Soo-ho na sundin ang utos, kung hindi ay susunugin niya ang lahat. Sa sandaling ito, hindi na nakapagpigil si Yoon Young-ro. Sinimulan niyang murahin siya. Nang marinig ni Yoon Chang-so ang boses ng kanyang anak na babae, labis siyang nag-alala. Ngunit sa sandaling ito, mas nag-alala si Im Soo-ho. Nagkunwari siyang galit at itinutok ang baril. Gusto pa sanang barilin ni Jeok-chan si Yoon Young-ro. Mabilis siyang pinigilan ni Im Soo-ho. Walang takot na lumapit si Yoon Young-ro sa dulo ng baril. Sinabi niya kay Im Soo-ho na palayain ang lahat ng hostage, at siya na lang mag-isa ang sapat na. Pagkatapos, lumapit si Yoon Young-ro sa tainga ni Im Soo-ho at sinabi ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya na siya ang anak ng ministro ng Pambansang Depensa. Tiningnan siya ni Im Soo-ho na may mukhang hindi makapaniwala. Ang kanyang damdamin ay agad na bumagsak. Mukhang tiyak na hindi magkakatuluyan ang dalawa. Upang hindi marinig ni Jeok-chan na malapit sa kanila, mabilis na itinutok ni Im Soo-ho ang baril sa baba ni Yoon Young-ro. Nang tratuhin siya ng taong mahal niya ng ganoon, napuno ng pagkabigo ang mga mata ni Yoon Young-ro. Mabilis na nagbago ng paksa si Im Soo-ho. Sinabi niya na dahil kusang loob na tinalikuran ni Yoon Young-ro ang kanyang mga karapatan, 9 na tao na lang ang mapapalaya. Ngunit hindi pa rin sumuko si Yoon Young-ro. Upang patahimikin siya, pilit na sinabi ni Im Soo-ho ang mga salitang nakakasakit sa kanya, wala ka lang iba kundi ang aking pananggalang na laman. Pagkatapos nito, tinawag ni Im Soo-ho si Pi Seung-hee. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Yoon Young-ro, umaasa siyang makakakuha ng negatibong sagot mula sa kanya. Ngunit nabigo siya sa katotohanan. Yoon Young-ro, totoo nga na siya ang anak ng ministro ng Pambansang Depensa. Hindi lang iyon, sinabi rin ng prinsipal na matapos umalis si Im Soo-ho, labis na nagdusa si Yoon Young-ro upang protektahan siya. Kahit na kinailangan niyang akuin ang lahat ng responsibilidad at pinagsalitaan ng masama, hindi niya pinagsisihan ang pagliligtas sa kanya. Ngunit paulit-ulit niya itong sinaktan. Nanahimik si Im Soo-ho sandali. Nagkunwari pa rin siyang walang nangyari. Ngunit narinig ng mga tao sa labas ang pag-uusap nilang dalawa. Nang marinig ni Nam Tail na lihim na itinago ni Yoon Chang-so ang espiya, labis siyang nagalit. Hindi rin alam ni Yoon Chang-so ang sasabihin. Hinanap ni Im Soo-ho si Kang Chong-ya at tinanong kung ano ang kalagayan ni Jeok-chan. Pagkatapos, tinaas ni Kang Chong-ya ang kanyang kamay upang senyasan si Im Soo-ho na pumasok sa loob. Nang mawala sila sa paningin ng lahat, sinabi ni Kang Chong-ya kay Im Soo-ho na huwag magsalita. Itinuro niya ang listening device sa dingding. Pagkatapos, sinabi niya kay Im Soo-ho ang impormasyon sa kanyang kamay. Ang buong gusali ay nilagyan ng listening devices at handa na ang mga special forces na sumalakay. Lubos na nagulat si Im Soo-ho at agad na nakaisip ng solusyon. Pumunta siya sa silid-pitan. Sinadya pang sinabi ni Im Soo-ho na ang gusali ay puno ng bomba. Kung magiging unstable ang sitwasyon, agad itong sasabog. Ito ay magdudulot ng pagkamatay ng 70 tao sa gusali kasama nila. Nang marinig ito ni Yoon Chang-so, lalo siyang nag-alala para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ngunit baliwala lang ito kay Nam Tail. Sinabi niya kay Yoon Chang-so, lahat ay nasa aking palad. Inutusan niya ang doktor na palihim na patulugin ang dalawang espiya. Kasabay nito, hahanap ng pagkakataon si Jang Han na natanggalin ang lahat ng pampasabog at utusan ang mga espesyal na puwersa na sumalakay sa pamamagitan ng lagusan. Ngunit ayaw ni Yoon Chang-so na ipagsapalaran ito, nasa loob ng gusali ang kanyang anak. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling nalagay sa panganib ang gusali. Palibhasa, habang ginagamot si Lee Kang-moo, natuklasan ni Jeok-chan ang isang bagay na mali kay Kang Chong-ya. Talagang natuklasan niya ang baril na nakatago sa kahon ng gamot. Galit na galit si Jeok-chan at agad na sinaktan ang doktor. Patuloy na naglabas ng mga nakakaawa na tunog ang mga listening device. Sa pagkakataong ito, si Nam Tail naman ang hindi na mapakali. Sa harap ng paulit-ulit na panloloko, hindi na rin napigilan ni Jeok-chan ang galit sa kanyang puso. Gusto niyang barilin si Kang Chong-ya sa harap ng lahat. Nang makita ito ni Im Soo-ho, nanlaki ang kanyang mga mata dahil maaaring kakampi nila si Kang Chong-ya. Mabilis siyang tumakbo sa harap upang pigilan ito, ngunit ayaw bitawan ni Jeok-chan. Sa sandaling nagtatalo ang dalawang panig, nagmamadaling tinawag ni Jang Han na si Yoon Young-ro sa tabi. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang ilabas si Yoon Young-ro, ngunit sa sandaling iyon, nahulog ang baril ni Jeok-chan malapit kay Yoon Young-ro. Nang makita ang lumalalang sitwasyon, pinulot ni Yoon Young-ro ang baril at itinutok kay Im Soo-ho. Nagdulot ito ng matinding takot kay Im Soo-ho. Mabilis niya itong pinakalma at sinabihan si Yoon Young-ro na ibaba ang baril, ngunit iginiit nito na pakawalan muna ni Jeok-chan si Kang Chong-ya. Mabilis ding namagitan si Lee Kang-moo. Hindi na maganda ang kalagayan ng kanilang kasamahan. Kung papatayin nila ang doktor sa oras na ito, wala itong magandang maidudulot sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Jeok-chan ang baril pagkarinig nito.
Ngunit sa sandaling iyon, saktong pinutukan ng sniper sa labas ang baril. Nagkagulo muli ang eksena. Galit na bumangon si Jeok Chan at walang tigil na nagpaputok. Natakot si Im Soo-ho na tamaan si Yoon Young-ro, kaya ipinagtanggol niya ito sa ilalim ng kanyang katawan. Dahil dito, nahulog din ang popper airplane sa kanyang bulsa. Itinutok ni Im Soo-ho ang baril sa baba ni Yoon Young-ro. Sinabi niya rito na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa kanyang paningin, isa lamang itong pananggalang na laman. Ngunit pagkatapos, nang magsimula ang labanan, hinila ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro. Ginawa niya ang kanyang katawan na pananggalang para dito. Nahulog din ang popper airplane na regalo ni Yoon Young-ro sa kanya. Tumigil sa pagpapaputok ang sniper sa labas. Tumayo si Im Soo-ho at pinigilan si Jeok Chan na huwag mag-aksaya ng bala. Nakita rin ni Yoon Young-ro ang popper airplane sa lupa. Nakasulat dito ang kanyang labis na pagmamahal kay Im Soo-ho. Bakit naladala ni Im Soo-ho ang bagay na ito, gayong napakalamig at walang damdamin niya? Dahan-dahan siyang tumingala at tumingin sa kanya. Umaasa siyang makakuha ng sagot mula kay Im Soo-ho. Nag-atubili si Im Soo-ho ng matagal ngunit hindi pa rin sumagot. Inagaw lang niya ang popper airplane. Nakita ni Kang Chong-ya at Jeok Chan ang kakaibang kilos ng dalawa. Nang makita ito ni Im Soo-ho, mabilis siyang nagkunwari na malamig. Hinila niya si Yoon Young-ro at dinala ito sa harap ng bintana. Sa sandaling ito, napansin niyang nawala si Jang Han-na. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabahala. Mabilis na tumakbo si Im Soo-ho patungo sa lagusan. Sa sandaling ito, totoo nga na naroon si Jang Han-na at tinanggal na ang lahat ng bomba sa pinto. Sa sandaling malapit na siyang magtagumpay, lumitaw si Im Soo-ho at itinutok ang baril sa kanya. Ngunit sinamantala pa rin ito ni Jang Han-na at sumugod palabas. Sinabi niya sa mga espesyal na puwersa sa labas na magsimula ng pag-atake, ngunit wala silang intensyon na kumilos. Hindi makapaniwala si Jang Han-na. Palibhasa, biglang nagbago ang lahat kanina. Ang pakikipagsabwatan ng North at South Korea ay nabunyag. Ang tatlong espiya ng North Korea, kasama si Im Soo-ho bilang pinuno, ay naging mahalagang ebidensya ng krimen. Pagkatapos, tumawag ang Pangulo ng South Korea, sinabihan silang kailangan nilang makahanap ng solusyon bago mag-alas 5 ng hapon. Ang mayabang na si Nam Tae-il kanina ay hindi makaisip ng anumang paraan. Walang ibang pagpipilian, kaya tinawagan lamang ni Yoon Chang-so ang North Korea upang tanungin kung maaari bang patayin ang tatlong espiya. Nang marinig ito ni Jeok Chan, hindi siya pumayag dahil sa tatlong espiya na iyon, naroon ang kanyang sariling anak. Ngunit pagkababa ng telepono, sinadya niyang tumayo at umalis. Nang makita ito ni Jo Sung Shim, tinawagan niya si Yoon Chang-so. Sinabi niya na simula ngayon, ako ang bahala sa lahat ng bagay sa North Korea. Pumayag din siya sa South Korea na lipulin ang tatlong espiya. Pagkarinig ni Jeok Chan, nagpakita siya ng kakaibang ngiti. Sa pagitan ng benepisyo at ng kanyang sariling anak, hindi siya nag-atubiling piliin ang benepisyo. Sa sandaling ito, unti-unting napansin ni Im Soo-ho ang isang bagay na mali. Tinawagan niya ang matataas na opisyal ng dalawang bansa at tinanong kung ano ang lihim nilang pinag-uusapan. Kung hindi sila magbibigay ng malinaw na sagot, bawat isa 0 minuto ay papatayin niya ang isang hostage. Nang marinig ito ni Yoon Chang-so, nagsimula siyang magpanik. Sinabi niya na sa loob ng 1-0 araw ay ayusin niya ang kanilang pagbabalik sa North Korea. Kung hindi siya naniniwala, maaari niyang kumpirmahin sa North Korean side. Pagkarinig ni Im Soo-ho, agad niyang inalis ang lahat ng nakikinig na kagamitan sa silid. Kinalagan niya si Kang Chong-ya sa harap ni Lee Kang-moo. Pagkatapos ay tuwid siyang tumayo. Iniulat ni Im Soo-ho kay Kang Chong-ya na inalis na ang lahat ng nakikinig na kagamitan at maaari na silang mag-usap ng normal. Nakita ito ni Lee Kang-moo at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Lumabas na si Kang Chong-ya sa harap niya ay ang numero 1 espiya ng North Korea na si Kim Eun-hae. Sa sandaling iyon, sinabi niya na talagang malupit din si Lee Kang-moo. Dahil dito, natakot si Lee Kang-moo at mabilis na yumukod para humingi ng tawad. Pagkatapos noon, binuksan nilang tatlo ang recorder at isinalin ang utos mula sa North Korea. Ito ay talagang kapareho ng sinabi ni Yoon Chang-so. Walang sinuman sa mga hostage ang dapat masaktan. Pagkatapos ng 1-0 araw, tutulungan sila sa kanilang pag-atras. Bagaman si Im Soo-ho ay nagkaroon ng malaking pagdududa, pinili pa rin nilang pagtiwalaan ang kanilang sariling bansa. Sa hating gabi, lumapit si Im Soo-ho sa bintana at kinalagan si Jo Sung Shim. Pagkatapos ay dinala niya ito sa silid at inutusan itong kumain. Nakita ni Yoon Young-ro ang pagkain na iniwan niya at sarkastikong sinabi na isa lang siyang T-human shield, kaya hindi niya kailangan kumain. Si Im Soo-ho ay pansamantalang hindi alam kung paano magpaliwanag. Humarap siya at naghanda na umalis, ngunit tinanong siya ni Yoon Young-ro tungkol sa eroplanong papel. Sa harap ng kanyang mga tanong, lumingon si Im Soo-ho at hindi na maitago ang emosyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling handa na siyang magsalita, biglang nag-broadcast ang ZEE. Kagabi, nakipaglaban ang Navy sa bangka ng North Korea na nagresulta sa pagkamatay ng isang marinero. Ito ang kapatid ni Jo Sung Shim. Bukod pa rito, isinisi ng panig ng South Korea ang lahat ng responsibilidad kay Im Soo-ho. Sinabi nila na siya ang dahilan ng labanang ito. Sa oras na ito, si Yoon Young-ro ay humagulhol. Nagsimulang magbulong si Yoon Young-ro, hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay para siyang nabaliw at gustong hanapin ang kanyang kapatid. Hindi pinansin ni Yoon Young-ro ang bomba sa ilalim ng kanyang mga paa.
Mabilis na pinigilan siya ni Im Soo-ho. Unti-unting gumuho ang emosyon ni Yoon Young-ro. Sinabi niya na ang pinakapinagsisisihan niya ay ang hindi niya pag-alala sa lahat para iligtas si Im Soo-ho. Kung hindi ganoon, hindi mamamatay ang kapatid ko. Natahimik na lang si Im Soo-ho at tiniis ang galit ni Yoon Young-ro hanggang sa labis na siyang nasaktan at nawalan ng malay. Ang eksenang ito ay nakita ni Lee Seung-hee at Lee Kang-moo mula sa itaas. Samantala, sa isa pang silid sa gusali, ginamit ni Lee Kang-moo ang surgical knife na nakuha niya sa pagmamadali upang putulin ang lubid. Pagkatapos, aksidenteng napasok niya ang sikretong silid ni Lee Seung-hee. Puno ito ng mga kagamitan sa pakikinig. Lumabas na palaging nakikinig ang prinsipal sa mga pag-uusap ng mga estudyante sa paaralan. Nakikinig pa nga siya sa love story ni Im Soo-ho at Yoon Young-ro. Sa oras na ito, muling nagkaroon ng tunog mula sa headset. Pagkatapos, sina Im Soo-ho at Lee Kang-moo ay nag-uusap tungkol sa isang kontra-atake. Nang malaman ni Jang Han na ang pagkamatay ng anak ng ministro, isinisi niya ito sa kanila. Natatakot siyang gumanti, kaya pinayuhan niya silang kumilos muna at pasabugin ang buong gusaling ito. Ngunit sinabi ni Im Soo-ho na kailangan pa rin nilang sundin ang mga pagpaplano ng bansa at maghintay ng 1-0 araw para sa ligtas na pag-atras. Ngunit upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, gumawa rin siya ng isang kagamitan sa pagsabog. Kapag may hindi inaasahang pangyayari, pipindutin niya ang buttons na iyon. Nang marinig ito ni Lee Kang-moo, mabilis siyang bumalik sa orihinal na silid, ngunit huli na siya at nadiskobrehan ni Im Soo-ho. Galit na binaluktot ni Im Soo-ho ang surgical knife ni Lee Kang-moo. Nadurog ang puso ni Lee Kang-moo. Pagkatapos, sa daan patungo sa kulungan, sinadya ni Lee Kang-moo na banggitin ang love story ni Im Soo-ho at Yoon Young-ro. Malamig na sinabi ni Im Soo-ho na huwag siyang makialam. Pagkatapos, pumunta si Im Soo-ho sa silid ni Yoon Young-ro upang tingnan ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Jo Sung-shim na magiging maayos lang siya pagkatapos ng bihi. Nakita ni Jo Sung-shim ang nag-aalalang mukha ni Im Soo-ho at nakaramdam ng kaunting selos. Hindi nagtagal, nagising si Yoon Young-ro. Ang labis na kalungkutan ay nagpapahirap sa kanyang huminga. Nakita ito ni Kang Chung-ya at tinulungan siyang kalagan ang kanyang mga buttons, ngunit aksidenteng nakita ang kwintas. Lumabas na si Kang Chung-ya ay dating kasamahan ni Im Soo-ho. Minsan ay hiniling niya sa kanya ang kwintas na iyon, ngunit tumanggi si Im Soo-ho. Sinabi pa niya na, ang kwintas na ito ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Ngayon, ang kwintas na ito ay nasa lig ni Yoon Young-ro at lalong naging selosa si Kang Chung-ya. Habang wala siyang focus, pinunit ni Yoon Young-ro ang tape at tumakbo palabas. Sa oras na ito, nagbabalita ang GC tungkol sa kanyang kapatid. Ang ginawa ng kanyang kapatid bago siya pumanaw ay ang pagsulat ng liham para sa kanyang minamahal na kapatid na babae. Ngunit ang liham na ito ay hindi na matatapos. Narinig ni Yoon Young-ro ang tunog mula sa GC sa labas ng pinto. Umiyak siya ng malakas at tumakbo patungo sa pangunahing pintuan. Mabilis siyang pinigilan ni Im Soo-ho at sinabihan siyang bumalik. Tila hindi narinig ni Yoon Young-ro. Sa oras na ito, wala nang galit sa kanyang mga mata, wala nang natira kundi walang hanggang kalungkutan. Pakiusap ni Yoon Young-ro kay Im Soo-ho na palayain siya. Gusto niyang makita ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Sinubukan ni Im Soo-ho na pigilan ang kanyang awa at nais na bumalik sa silid upang aliwin si Yoon Young-ro, ngunit si Kang Chung-ya ay nakaupo ng malamig sa silid. Nakita niya ang dalawang taong magkahawak kamay at galit na tiningnan ni Kang Chung-ya si Im Soo-ho. Upang hindi na masaktan si Yoon Young-ro, itinulak siya ni Im Soo-ho sa malaking bulwagan sa ikalawang palapag. Sino ang mag-aakala na ang mahinang babaeng ito sa harapan niya ay ang numero 1 isisig master ng North Korea, si Kim Eun-hae. Ngayon, matagumpay siyang nakapasok sa loob ng kaaway. Nakukuha ni Kang Chung-ya ang atensyon ni Nam Ta-il. Sinabihan siya ni Nam Ta-il na pumasok sa gusali bilang isang doktor. Akala niya ay gagamitin niya ang pagkakataon upang pabagsakin ang mga espiya. Hindi niya inasahan na si Kang Chung-ya pala ang pinuno ng mga espiya. Ngunit gaano man kalakas ang isang babae, palaging may lugar sa kanilang puso para sa isang lalaki. Kaya nang makita niya sina Im Soo-ho at Yoon Young-ro na magkahawak kamay, bigla siyang nakaramdam ng matinding inggit. Gustong linawin ni Kang Chung-ya kay Im Soo-ho. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa malaking bulwagan. Nakita ang matamis na group photo sa frame ni Im Soo-ho at Jo Sung-shim. Selos na pinayuhan ni Jo Sung-shim si Im Soo-ho na bilang isang natatanging sundalo ng North Korea, dapat ay malinaw ang kanyang paninindigan sa lahat ng oras. Huwag hayaan ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae na makaapekto sa buong organisasyon. Huminga ng malalim si Im Soo-ho. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na walang anumang personal na damdamin sa pagitan nila ni Yoon Young-ro. Bagaman iyon ang sinabi ni Im Soo-ho, ang kanyang katawan ay napakatotoo pa rin. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na pumunta si Im Soo-ho sa dormitoryo ni Yoon Young-ro. Nang makita ang scarf sa upuan, alam ni Im Soo-ho na ito ang scarf na ibinigay ng kanyang kapatid kay Yoon Young-ro. Nais niyang ibigay ito kay Yoon Young-ro, ngunit natatakot siyang maalala nito ang kanyang kapatid at mas masaktan. Matapos ang matagal na pag-aalangan, dinala pa rin ni Im Soo-ho ang scarf. Malungkot siyang tiningnan ni Yoon Young-ro at siya naman ay parang batang nakagawa ng mali. Tahimik na inilagay ni Im Soo-ho ang scarf sa paa ni Yoon Young-ro. Pagkatapos makita ito, bumagsak ang dalawang luha ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Hindi siya umaliw o umalis, sa halip ay tumayo lamang sa tabi niya. Kinaumagahan, nagdaos ng press conference ang direktor ng South Korean Intelligence Agency. Inihayag niya ang tungkol sa mga North Korean ACC na dinukot ang lahat ng tao sa gusali. Sa simula ay 3 lamang ang ACC, ngunit ginawa niya itong 7. Nagsimulang magduda si Im Suho kung ligtas ba silang makakaatras pagkatapos ng 1-0 araw. Upang malaman ang tunay na intensyon ng panig ng South Korea, sinabi ni Kang Chung-ya na maaari muna nilang palayain ang kalahati ng mga hostage, at tinanong niya rin si Im Suho kung may gusto siyang palayain. Alam ni Im Suho na nagtatanong si Kang Chung-ya, kaya malamig niyang sinabi na kahit sino ay pwedeng palayain. Ngunit hindi pwedeng palayain si Yoon Yang-ro. Pagkatapos ng lahat, ang anak ng ministro ng depensa ang pinakamalaking anting-anting nila. Nang marinig ito ni Kang Chung-ya, sinulyapan niya ito. Pagkatapos ay tinawagan ni Im Suho si Nam Ta-in. Sinabi niya na palalayain nila muna ang 30 hostage, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi ang kabilang panig. Sinabi niya na hindi na kailangang palayain ang sinumang hostage at panatilihin lamang ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ng 1-0 araw, ligtas silang ibabalik ng South Korea sa North Korea. Naguluhan si Im Suho nang marinig ito. Ano ba talaga ang kanilang plano? Sa kabilang banda, kinalaga ni Lee Kang-moo ang kanyang tali. Sa ilalim ng gabay ni Og Wang-tae, pumunta siya sa sikretong pinto sa likod ng bundok. Nagmamadali niyang inalis ang detonator at sumugod palabas. Inutusan niya ang mga special forces sa labas na sumugod papasok upang iligtas ang mga tao. Ngunit sa huli ay pinagbabaril si Lee Kang-moo. Walang intensyon ang mga special forces na sumugod papasok upang iligtas ang mga tao. Sa halip, bantaan nila si Lee Kang-moo na bumalik sa gusali, kung hindi ay papatayin siya ng walang awa. Wala siyang magawa kundi bumalik. Pagkatapos, nagtago si Lee Kang-moo sa sikretong silid ng prinsipal. Nang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, nakita niya ang nakikinig na kagamitan na gumagana sa harap niya. Mabilis na isinuot ni Lee Kang-moo ang kanyang headset at binalikan ang recording. Hindi sinasadya, narinig niya ang pag-uusap ni Im Suho at Kang Chung-ya. Nalaman niya na si Kang Chung-ya ay isa ring espiya ng North Korea. Matapos suriin ang lahat, natuklasan ni Lee Kang-moo na ang lahat sa gusaling ito ay naging paon sa isang North-South Korean conspiracy. Pagkatapos ng 1-0 araw, kapag matagumpay na natapos ang halalan sa pagkapangulo, malamang na hindi maiiwasan ng lahat sa gusaling ito ang kapalaran ng pagpapatahimik at kasama na doon ang kanyang sarili. Pagkatapos, lumabas si Lee Kang-moo mula sa sikretong silid. Nagkataon na nakasalubong niya si Lee Kang-moo na may hawak na baril. Sumugod si Lee Kang-moo upang ibagsak ang baril. Unti-unti siyang gumaling, kaya niyang makipaglaban kay Lee Kang-moo. Matapos ang isang labanan, nanatili si Lee Kang-moo sa itaas. Ngunit pagkatapos noon, itinutok ni Im Suho ang baril sa kanyang ulo. Pagkatapos ay dinala siya ni Im Suho sa silid. Nakita ni Lee Kang-moo na silang dalawa lang, kaya mabilis niyang sinabi kay Im Suho ang lihim na nalaman niya. Sinabi ni Lee Kang-moo na sila ay pinabayaan ng dalawang bansa. Nang marinig ito ni Im Suho, sinabi niya na tanging ang bansa lamang ni Lee Kang-moo ang tumuturing sa buhay ng tao na walang halaga. Ngunit ang bansa ni Im Suho ay hindi susuko sa sinuman. Bagaman iyon ang sinabi ni Im Suho, matapos umalis si Lee Kang-moo ay lumitaw ang isang nagdududa na ekspresyon sa mukha ni Im Suho. Sa kabilang banda, oras na para kumain ang mga hostage. Nang hihina na hawak ni Yoon Yang-ro ang tray ng pagkain. Sa kanyang isip, patuloy siyang nagpaplano kung paano makatakas mula sa gusali. Kailangan niyang makita ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Dahil dito, nagpa siya si Yoon Yang-ro na humingi ng tulong kay Lee Kang-moo. Nahirapan si Lee Kang-moo nang marinig ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na mahalaga ang kanilang kaligtasan. Kaya, sinabi lang ni Lee Kang-moo kay Yoon Yang-ro na huwag magpadalos-dalos. Mayroong detonator si Im Suho. Kapag pinindot ito, sasabog ang buong gusali. Sa puntong ito, lumapit si Lee Kang-moo at inistorbo ang kanilang usapan. Nagdahilan si Yoon Yang-ro na gustong pumunta sa banyo. Matapos makakuha ng pahintulot mula kay Kang Chung-ya, dinala ni Lee Kang-moo si Yoon Yang-ro sa pintuan ng banyo. Nakita ito ni Im Suho at agad na lumapit. Sinabihan niya si Lee Kang-moo. Si Lee Kang-moo ay bumalik upang bantayan ang iba. Dito, ipaubaya mo na lang sa akin. Pagkaalis ni Lee Kang-moo, nakita ni Im Suho na marumi na ang benda sa kamay ni Yoon Yang-ro, kaya binendahan niya itong muli. Nang makita niya si Im Suho na masusing binibendahan siya, hindi napigilan ni Yoon Yang-ro na magtanong tungkol sa eroplanong papel. Tinanong niya si Im Suho kung pinili niyang bumalik sa paaralan dahil nakita niya ang nilalaman ng eroplanong papel. Sinabi ni Im Suho na balak lang niyang magtago sa kabin sa likod ng bundok. Kung alam lang niya na ang lugar na iyon ay isang lagusan papunta sa paaralan, hindi niya pipiliing pumasok doon. Lubos na nadismaya si Yoon Yang-ro nang marinig ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Im Suho na aalis na sila sa loob ng 9 na araw, kaya umasa siyang maging mas matyaga si Yoon Yang-ro. Sino ang mag-aakalang pagkarinig ni Yoon Yang-ro nito ay susugod siya para yakapin si Im Suho. Sandaling natigilan si Im Suho, ngunit mabilis siyang natauhan. Habang mahigpit siyang yayakap ni Yoon Yang-ro, hindi na napigilan ni Im Suho ang damdaming matagal na niyang itinago. Humarap siya at niyakap si Yoon Yang-ro.
Kahit na alam niyang hindi maaari, sa sandaling ito, gusto lang ni Im Soo-ho na yakapin ang babae sa kanyang bisi. Dahan-dahang gumapang ang kamay ni Yoon Young-ro pababa hanggang sa mahawakan niya ang detonator ni Im Soo-ho. Pagkatapos ay itinulak niya ito palayo. Tinanong ni Yoon Young-ro si Im Soo-ho kung pipindutin ko ito, sasabog ang gusali, tama ba? Tiningnan niya si Yoon Young-ro na malamig sa harap niya. Si Im Soo-ho ay nagulat at nagalit, ngunit higit sa lahat, matindi ang pagkadismaya na bumalot sa kanya. Kung may antas ng sakit sa puso, sa sandaling ito, naramdaman ni Im Soo-ho ang sakit na parang libu-libong kutsilyo ang tumutusok sa kanyang puso. Bilang isang espiya ng North Korea, mula nang ipanganak siya, kailangan niyang lumaki sa ilalim ng matinding presyon. Walang damdamin, tanging ganap na katapatan. Ngayon, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob upang yakapin ang babaeng gusto niya. Ito ang unang pagkakataon mula nang ipanganak siya na sinunod niya ang kanyang puso. Hindi niya inasahan na peke ang pagmamahal ni Yoon Young-ro, gusto lang niya makuha ang detonator ni Im Soo-ho. Nakita ang paghihirap ni Im Soo-ho. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Yoon Young-ro, ngunit upang makalabas at makita ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon, wala siyang magawa kundi gamitin ito para mangbanta. Pagkatapos, hinawakan ni Yoon Young-ro ang detonator at tumakbo palabas. Sa sandaling ito, walang oras si Im Soo-ho para malungkot at hinabol siya. Sa pinakamahalagang sandali, inagaw niya ang detonator mula sa kamay ni Yoon Young-ro. Nang makita niya ang paghihirap ni Yoon Young-ro, sa katunayan, mas masakit ang nararamdaman ni Im Soo-ho kaysa sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi papayag si Jo Sung-shim na palayain si Yoon Young-ro. Uminit ang tingin ni Im Soo-ho. Pakiusap niya kay Yoon Young-ro na pagkatiwalaan siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi nila alam na ang kanilang malalim na pagmamahalan ay nakita ni Kang Chung-ya mula sa madilim na sulok. Nang makita ni Kang Chung-ya na inutusan si Im Soo-ho na ibigay ang detonator, binalaan niya ito na kung magkakaroon muli ng sitwasyon kung saan nag-aalangan siya mismo ang magsasagawa ng aksyon. Kasabay nito, sinabihan niya itong palayain ang 30 hostage ayon sa plano. Galit na ibinalik ni Im Soo-ho si Lee Kang-moo sa silid. Nang hindi pa nakapagsasalita si Lee Kang-moo, sinuntok siya ni Im Soo-ho ng ilang beses. Dahil si Lee Kang-moo lang ang nakakaalam na nasa kanya ang detonator. Sinabi ni Lee Kang-moo na gusto lang niyang bigyan ng babala si Yoon Young-ro na huwag kumilos ng padalos-dalos. Hindi ba niya kayang linawin muna ang lahat bago manakit ng tao? Pansamantalang hindi nakakibo si Im Soo-ho. Sinabihan niya lang si Lee Kang-moo na umupo muna. Pagkatapos, nag-usap muli silang dalawa tungkol sa North at South Korea. Gusto nilang patayin ang lahat. Nagduda pa rin si Im Soo-ho tungkol dito. Gayunpaman, ang anak na babae ng ministro ng depensa ay nasa loob pa rin ng gusali. Hindi siya naniniwala na pababayaan ni Yoon Chang-so ang kanyang anak at hindi rin siya naniniwala na pababayaan siya ng North Korean side. Sinabi ni Lee Kang-moo na gagawin ng South Korean side ang lahat upang iligtas si Yoon Young-ro sa loob ng 9 na natitirang araw. Ang iba ay tiyak na magiging sakripisyo ng sabwatan na ito. Ngunit ito ay puro salita lamang. Kailangang magbigay ng ebidensya si Lee Kang-moo. Pagkatapos, dumating si Jang Han-na upang maghatid ng mga supply ayon sa kahilingan. Ginamit ni Lee Kang-moo ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sinabihan niya itong alamin ang sitwasyon sa labas. Bukas, hihingi si Im Soo-ho ng mga supply mula sa labas. Dapat gamitin ni Jang Han-na ang pagkakataon upang makakuha ng ebidensya, ngunit medyo nagduda si Jang Han-na. Bakit magkakampi ang dalawa? Sinabi ni Lee Kang-moo na sila ay mga isda na sa lambat. Kung mag-aaway pa sila, walang sinuman ang mabubuhay. Sumunod si Jang Han-na sa plano nilang dalawa. Matapos ilabas ang 30 hostage, agad niyang inilagay ang mga nakikinig na aparato sa command center. Ang kusang pagpapalaya ni Im Soo-ho sa mga tao ay labis na ikinagalit ni Nam Tae. Galit siyang tumawag kay Im Soo-ho at tinanong kung bakit hindi niya sinunod ang kanilang plano. Sinabi niya na mayroon silang malaking halaga ng pera sa kanilang mga kamay, sapat na upang burahin ang North Korea na parang maliit na bagay lamang. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Nam Tae. Sa wakas ay naramdaman din ni Im Soo-ho ang isang bagay na mali. Mukhang totoo ang hula ni Lee Kang-moo. Pagkaraan ng 9 na araw, lahat ng nasa gusali ay magiging biktima ng sabwatan ng North at South Korea. Sa sandaling ito, nakikinig si Jang Han-na sa loob ng sasakyan. Totoong narinig niya si Nam Tae na sinasabing gusto niyang puksain ang lahat ng estudyante sa gusali. Mabilis siyang gumamit ng espesyal na kagamitan upang makipag-ugnayan kay Lee Kang-moo. Ngunit sa oras na ito, nakita rin ni Nam Tae ang nakikinig na aparato sa ilalim ng mesa. Kaya, agad siyang nagpadala ng mga tao upang arestuhin si Jang Han-na. Sa gusali, sa wakas ay napagtanto ni Im Soo-ho na pinabayaan siya ng kanyang bansa. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito, kaya hinawakan niya sa kwelyo si Lee Kang-moo. Sinamantala ni Lee Kang-moo ang pagkakataon upang hikayatin si Im Soo-ho na magbago ng isip, ngunit sa kanyang kalooban, hindi pinahintulutan si Im Soo-ho na gawin iyon. Hindi siya naging taksil. Nagtanong si Lee Kang-moo, pagtataksil ba ang mahalin ang babaeng nagligtas sa iyo? Ang eleganteng si Pi Seung-hee, na sa panlabas ay ang prinsipal ng isang universidad ng kababaihan sa South Korea, ay sa katunayan ay isang lihim na ahente ng intelligence agency na may codename na TNIL. Karaniwan, siya ang namamahala sa pagsubaybay sa lahat ng galaw ng mga estudyante.
Sa sandaling makita niyang mayroong anumang subbersibong kaisipan ang isang estudyante, agad niyang ire-report. Alam ni Pi Seung-hee ang madilim na taktika ng intelligence agency. Sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nagre-report ng sinumang estudyante. Si Lee Kang-moo, nakita ni Lee Kang-moo ang babaeng ito na may malamig na panlabas, ngunit mabait ang kalooban, at nagpasya siyang humingi ng tulong dito. Nagtulungan silang dalawa upang mailabas ang lahat ng estudyante mula sa gusali. Sa araw, minsang hinikayat ni Lee Kang-moo si Im Soo-ho na magbago ng isip. Bagaman nag-alinlangan siya, sa huli ay tinanggihan pa rin ni Im Soo-ho ang alok ni Lee Kang-moo. Kahit na pinabayaan siya ng kanyang bansa, pinili pa rin niya ang katapatan. Nakatingin si Im Soo-ho kay Yoon Young-ro na malapit, na may malambing na tingin, ngunit nagpapahayag ng panloob na pagtatalo sa pagitan ng kanyang bansa at ng babaeng mahal niya. Hindi alam ni Im Soo-ho kung paano pipili. Nakikinig pa rin si Kang Chong-ya kay Im Soo-ho mula sa tabi. Kahit na hindi pinahihintulutan ang kanilang kalagayan na magkaroon ng pagmamahal, sino ang makakakontrol ng buo sa kanyang damdamin? Mabilis na sumapit ang hating gabi at sunod-sunod na natulog ang mga estudyante. Nagpasya rin sina Lee Kang-moo at Pi Seung-hee na simulan ang kanilang operasyon. Habang nakatalikod ang isang gwardiya, inilagay ni Pi Seung-hee ang susi sa silid ng nakikinig na kagamitan kay Yoon Young-ro. Hanggat nakatago si Yoon Young-ro sa silid ng nakikinig na kagamitan, mag-aalala si Im Soo-ho sa kanyang kaligtasan at hahanapin siya sa lahat ng dako. Susunod, mag-aayos si Lee Kang-moo ng dalawang lalaki na hostage. Bukas, sa panahon ng operasyon, pipigilan nila si Lee Kang-moo. Sasagutin ni Lee Kang-moo si Jo Sung-shim na may sugat sa binti. Matapos ayusin ang lahat, kinaumagahan, agad na pinamunuan ni Pi Seung-hee ang mga estudyante sa paglaban. Sinabi nila na ilang araw na silang hindi nagsisipilyo o naghihilamos. Malamig na tatanggihan sana ni Im Soo-ho, ngunit hindi niya inaasahan na si Yoon Young-ro ay humingi din tiyak na papayagan ni Im Soo-ho ang pakiusap ni Yoon Young-ro, kaya sinabihan niya silang bumuo ng mga grupo ng 1-0 upang maglinis ng sarili. At si Lee Kang-moo ang bahala sa pagbabantay. Habang walang nakatingin, palihim na inihulog ni Yoon Young-ro ang isang relo sa ibaba. Totoong nakuha ang atensyon ni Lee Kang-moo ng tunog ng relo. Habang bumababa siya para tingnan, mabilis na tumakbo si Yoon Young-ro sa ikalawang palapag upang pumasok sa silid ng prinsipal. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakita niya ang lock ng silid. Listening device. Pagkatapos ay nagtago si Yoon Young-ro sa loob. Hindi nagtagal, dinala ni Lee Kang-moo ang siyam na estudyante pabalik sa ikalawang palapag. Sinabi niya kay Im Soo-ho na nawawala si Yoon Young-ro. Nang marinig ito, syempre, labis na nag-alala si Im Soo-ho. Sinamahan niya si Lee Kang-moo sa paghahanap kay Yoon Young-ro. Sinamantala ni Lee Kang-moo ang pagkakataong ito upang kalagan ang mga estudyante at kontrolin si Jo Sung-shim na sugatan sa binti. Pagkatapos, hinanap ni Lee Kang-moo si Jo Sung-shim. Nagkunwari siyang sinabi na nais ng intelligence agency na palayain muna siya at si Yoon Young-ro at sinabi pa niya na naghihintay si Yoon Young-ro sa mezzanine sa rooftop. Hindi kaagad naintindihan ni Jo Sung-shim kung ano ang nangyayari, kaya sinundan niya si Lee Kang-moo sa rooftop. Ngunit pagkapasok niya, agad na nilock ni Lee Kang-moo ang pinto ng mezzanine. Si Lee Kang-moo ay ikinulong din ng dalawang lalaki sa silong. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Im Soo-ho kung ano ang nangyayari. Nag-aalala pa rin siyang tinatawag ang pangalan ni Yoon Young-ro. Si Yoon Young-ro, na nasa silid na nakikinig na kagamitan, ay labis na kinakabahan kaya aksidente niyang nahulog ang cassette tape sa mesa. Narinig ni Im Soo-ho ang ingay sa labas at agad na lumapit. Ang pinakamalayo na distansya sa mundo ay ang pag-aalala niya sa kanyang kaligtasan, samantalang siya naman ay nag-aalala na sasaktan siya nito. Gaano man kapakiusap ni Im Soo-ho, ayaw buksan ni Yoon Young-ro ang pinto. Sa sandaling ito, palihim na lumapit si Lee Kang-moo upang subukang salakayin si Im Soo-ho, ngunit nakita siya ni Im Soo-ho. Agad na naglaban ang dalawa. Malinaw na hindi kalaban ni Im Soo-ho si Lee Kang-moo. Ang paggamit ni Lee Kang-moo kay Yoon Young-ro ay lubos na nagpagalit kay Im Soo-ho. Sa sandaling ito, palihim na lumabas din si Yoon Young-ro at itinutok ang tasa kay Im Soo-ho. Ang walang awa na kilos na ito ay labis na nagpasakit sa puso ni Im Soo-ho. Nang mawala sa pokus si Im Soo-ho, sinamantala ni Lee Kang-moo ang pagkakataon upang kontrolin si Im Soo-ho gamit ang baril. Pagkatapos, dinala niya si Im Soo-ho upang makasama ang mga estudyante. Dumaan si Yoon Young-ro sa tabi ni Im Soo-ho, ngunit hindi niya kayang direktang tingnan ang kanyang mga mata. Pagkatapos makatakas ng lahat, isang kabaong ang naghihintay kay Im Soo-ho. Sa sandaling ito, inalis din ni Lee Kang-moo ang bomba sa labas ng pinto. Isang hakbang na lang ang layo ng paglaya ng mga hostage. Tumulo ang luha ni Im Soo-ho habang tinitingnan si Yoon Young-ro. Lubos siyang natalo sa labanang ito. Ngunit nang makita niyang ligtas si Yoon Young-ro, wala nang pinagsisihan si Im Soo-ho. Ngunit sa sandaling ito, isang tunog ang pumutol sa lahat. Lumitaw si Kang Chong-ya na may hawak na detonator sa harap ng lahat. Upang mapigilan ang mga hostage na tumakas mula sa pangunahing pintuan, hindi siya nag-atubiling pindutin ang pindutan. Ang napakalaking pagsabog ay nagpatumba sa mga estudyante sa sahig. Sinamantala ni Kang Chong-ya ang pagkakataon upang kalagan si Im Soo-ho. Sa isang iglap, bumalik ang kontrol sa kanilang mga kamay. Ngunit ang ikinagulat ni Lee Kang-moo ay ang pagsabog ay nangyari lamang sa ikalawang palapag. Hindi ito gaya ng sinabi ni Im Soo-ho na sasabog ang buong gusali.
Marahil sa simula ay hindi nila balak saktan ang mga hostage. Sa kabaligtaran, si Kang Moo ay hindi mapakali at laging nagdadala ng panganib sa lahat. Sa sandaling ito, si Keban din ay dumating mula sa basement. Tumakbo sila sa itaas upang suriin ang sitwasyon ni Yoon Yang-ro dahil malapit siya sa lugar ng pagsabog, kaya ang sitwasyon ni Yoon Yang-ro ay hindi gaanong maganda sa ngayon. Ang kanyang dalawang tainga ay naapektuhan ng pagsabog kaya hindi niya narinig si Im Soo-ho. Nakita ito ni Im Soo-ho at mabilis na inalalayan si Yoon Yang-ro patungo sa dormitoryo. Sa oras na ito sa malaking bulwagan sa unang palapag, galit na sinimulan ni Kang Chung-ya ang pagtatanong. Para ipagtanggol ang mga estudyante, kusang loob na lumitaw si Pi Seung-hee at sinabing lahat ay ideya niya. Nagmamadaling tumayo si Yoon Yang-ro nang marinig ito. Inako niya ang lahat ng responsibilidad. Walang pakundangan na lumapit si Kang Chung-ya. Habang itinutok ang baril sa ulo ng babaeng may pagtingin kay Im Soo-ho, sa pinakamapanganib na sandali, mabilis na hinila ni Pi Seung-hee si Yoon Yang-ro paupo sa kabilang gilid. Pagkatapos malaman ni Yoon Chang-so ang balita tungkol sa pagsabog, agad siyang bumalik sa headquarters. Sa harap ng galit na pagtatanong ni Yoon Chang-so, mabilis na sinabi ni Im Soo-ho na lahat ng bihag, kasama ang kanyang anak na babae, ay hindi nasaktan. Hiniling ni Yoon Chang-so kay Im Soo-ho na palayain si Yoon Yang-ro. Kung hindi, pagkatapos ng 5 minuto, susugod ang mga special forces sa gusali. Hindi na hinintay ang sagot ni Im Soo-ho, tumayo agad si Nam Ta-il sa tabi at tumutol. Tinanong niya si Yoon Chang-so, gusto mo bang iligtas ang iyong anak na babae lamang sa harap ng lahat ng media? Pagkatapos ay ibinaba ni Nam Ta-il ang kanyang boses at sinabi, pagkatanging ang anak na babae ng ministro ng depensa ang hostage, hindi maghihinala ang labas na ito ay isang sabwatan lamang. Bagamat galit na galit si Yoon Chang-so, hindi niya alam ang gagawin. Muli siyang nagmungkahi na personal niyang kumpirmahin ang kaligtasan ni Yoon Yang-ro, kung hindi ay ipapadala niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang gusali sa anumang halaga. Walang ibang paraan, kaya kinailangan lang ni Im Soo-ho na sumunod. Ngunit hindi pumayag si Kang Chung-ya na magkita si Yoon Yang-ro at ang kanyang ama dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng mga bihag. Kung ibubunyag ni Yoon Yang-ro ang pagkakakilanlan ni Kang Chung-ya bilang espiya sa labas, para sa kanila, katumbas ito ng pagkawala ng isang alas. Im Soo-ho, sinabi na kung hindi susundin ang kanilang kahilingan, malaki ang posibilidad na maglunsad ng pag-atake si Yoon Chang-so. Walang ibang magawa si Kang Chung-ya kundi pumayag. Pagkatapos, pumunta si Im Soo-ho sa ikalawang palapag upang ilabas si Yoon Yang-ro. Lihim na pinayuhan ni Kang Chung-ya si Og Wang-tae na kung susubukang ibunyag ni Yoon Yang-ro ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang barilin. Sa oras na ito, nag-iisa si Yoon Yang-ro kasama si Im Soo-ho. Nagmungkahi siyang tawagan ang kanyang ama, ngunit tumanggi si Im Soo-ho. Binalaan din niya si Yoon Yang-ro na huwag magsasalita ng marami mamaya kung hindi ay mapanganib ang kanyang buhay. Hindi maintindihan ni Yoon Yang-ro ang intensyon ni Im Soo-ho, sa halip ay ibinagsak niya sa sahig ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Im Soo-ho. Nagtiis si Im Soo-ho sa sakit at hindi na nagsalita ng marami. Pagkatapos, dinala niya si Yoon Yang-ro sa bintana sa likod ng bundok. Sa oras na ito, naghihintay na si Yoon Chang-so sa malapit. Sa sandaling makita ang kanyang ama, hindi na napigilan ni Yoon Yang-ro ang kanyang sakit. Ganap niyang nakalimutan ang paalala ni Im Soo-ho. Sumigaw siya sa kanyang ama na hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sinuman sa gusaling ito. Nang marinig ito, agad na naghanda si Og Wang-tae na patayin si Yoon Yang-ro. Sa pinakamapanganib na sandali, niyakap ni Im Soo-ho si Yoon Yang-ro at bumagsak. Nagpaputok din ang sniper sa bundok. Sa kasamaang palad, tinamaan ang braso ni Im Soo-ho. Galit na lumabas si Og Wang-tae sa silid. Sinabi niya kay Kang Chung-ya na sinabi ni Yoon Yang-ro na hindi niya pinagkakatiwalaan ang sinuman sa gusaling ito. Halos mabunyag niya ang pagkakakilanlan ni Yoon Yang-ro. Sa sandaling ito, tumakbo palabas si Im Soo-ho habang yakap si Yoon Yang-ro. Nang makita ang galit na tingin ni Kang Chung-ya, nagkunwari si Im Soo-ho na malamig at itinulak si Yoon Yang-ro sa pader. Dahan-dahang lumapit si Kang Chung-ya. Sinabihan niya si Im Soo-ho na lumayo. Bagamat labis na nag-aalala si Im Soo-ho, wala siyang nagawa kundi sumunod. Lumapit si Kang Chung-ya at malakas na sinampal si Yoon Yang-ro. Ang sampal na ito ay may kaunting personal na galit. Nakita ni Im Soo-ho na sinasaktan ang babaeng mahal niya, ngunit wala siyang nagawang reaksyon. Sa kabutihang palad, hindi na nagpatuloy si Kang Chung-ya sa pagpapahirap sa kanya. Inutusan niya si Og Wang-tae na ikulong si Yoon Yang-ro sa basement. Sa oras na ito, sa labas ng gusali, halos gumuho ang emosyon ng maraming magulang ng mga estudyante. Kinuna ng kanilang mga anak sa loob ng maraming araw, at wala pa ring ginagawang aksyon ang intelligence agency upang iligtas ang mga hostage. Upang mapakalma ang publiko, kinailangan lang ni Nam Ta-il na tawagan si Im Soo-ho. Tinanong niya kung ligtas ang 34 na estudyante sa loob. Sinabi rin niya kay Im Soo-ho na gumawa ng video upang patunayan na ligtas pa rin ang mga estudyante. Nang marinig ito, agad na naglatag ng kondisyon si Im Soo-ho. Maaaring gumawa ng video, ngunit ang magdadala ng video equipment dito ay kailangang si Jang Han na. Hindi pa tapos magsalita si Im Soo-ho nang pinutol ni Jo Sung-shim ang tawag. Hindi gaanong pinindot ng babaeng espiya ang pindutan ng pampasabog. Ngayon, nag-aalala siya sa sugat ni Im Soo-ho.
Hindi niya pinansin ang tawag mula kay Nam Tail. Pagkatapos dahan-dahang gamutin ang sugat ni Im Soo-ho, agad na sinisi ni Jo Song Shim si Im Soo-ho. Bago tayo maghiwalay, malinaw na sinabi natin na kailangan nating mag-ingat. Hindi mo pa rin inaalagaan ang iyong sarili. May kaunting kahihiyan sa mukha ni Im Soo-ho. Mabilis niyang binago ang paksa. Kinausap niya si Kang Chong-ya tungkol sa sabwatan ng North at South Korea. Ngayon, tiyak na hawak na ni Jang Han na ang matibay na ebidensya. Umaasa siyang tingnan muna ni Kang Chong-ya ang ebidensya bago magpasya kung ipagpapatuloy ang katapatan sa Hilagang Korea o hindi. Bilang pinuno ng ACD Organization, kinakailangan ni Im Soo-ho na panagutan ang kaligtasan ng ibang kasamahan. Hindi niya hahayaang maging basura sila ng inang bayan. Sa kabila ng lahat, nanlalamig si Kang Chong-ya nang marinig ito. Siya ay naglaan ng 17 taon ng hirap upang maging espiya sa tabi ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng South Korea. Ang lahat ng ito ay ginawa niya nang may katapatan sa kanyang inang bayan. Kaya naman, matapos marinig na muling pinagdududahan ni Im Soo-ho ang kanyang bansa, mahirap para kay Kang Chong-ya na tanggapin ito. Upang pigilan si Jang Han na magdala ng ebidensya sa loob, itinutok pa ni Kang Chong-ya ang baril kay Im Soo-ho. Ngunit determinado si Im Soo-ho na siya sa atin ang lahat ng bagay. Matatag siyang nakatayo sa harap ng baril. Nag-alinlangan si Kang Chong-ya. Ang kanyang pusong bato ay ganap na walang saysay sa harap ni Im Soo-ho. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon, unti-unting nawalan ng kontrol, napilitan si Kang Chong-ya na maghanap ng bagong kakampi. Si Jae Bon-ok na ambisyosa ang naging napili. Hinikayat ni Kang Chong-ya si Jae Bon-ok na magtrabaho para sa kanila. Nag-alala si Jae Bon-ok na pagkatapos ng lahat, siya ay mapagbibintangan na espiya ng North Korea. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Kang Chong-ya na huwag mag-alala mula sa sandaling ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ng mga estudyante dahil hindi niya balak hayaang makalabas ng buhay ang grupong ito ng mga estudyante mula sa gusali. Upang hikayatin si Jae Bon-ok, binigyan din siya ni Kang Chong-ya ng sweldo na 15 at isang baril. Kasabay ng kahilingan ni Im Soo-ho, muling ipinadala ng South Korea si Jang Han na sa loob. Agad na ibinigay ni Jang Han na kay Im Soo-ho ang nakarecord na ebidensya. Bagamat handa na ang kanyang isip, matapos marinig ang katotohanan na sila ay itinakwil ng kanilang bansa, labis na nananakit ang kanyang puso. Higit pa rito, ang nag-utos na patayin sila ay ang ama pa ni Im Soo-ho. Tahimik niyang pinulot ang kwintas na itinapon ni Yoon Young-ro, ito ang tanging bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang tanging kamag-anak. Bagamat dito, sila ay mga espiya ng Hilagang Korea na kinasusuklaman ng lahat. Sa kanilang malayo na bansa, bawat kasamahan ay mayroong pamilya na naghihintay na makasama sila. Bilang isang maluwalhating sundalo ng Hilagang Korea, handa silang magsakripisyo para sa kanilang bansa anumang oras, ngunit hindi matanggap ni Im Soo-ho ang pagsasakripisyo para sa sabwatan ng North at South Korea. Nang gabing iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Kang Chong-ya. Hindi siya naghanda at nakipag-usap pa nga sa anino sa likuran niya. Ngunit pagkatapos, itinutok ang baril sa ulo ni Kang Chong-ya. Ang taong ito ay si Lee Kang-moo. Sa oras na ito, pumasok si Im Soo-ho at kinuha ang baril ni Kang Chong-ya. Opisyal na siyang nakipagtulungan kay Lee Kang-moo at nagpasya na magsanib puwersa upang iligtas ang lahat ng nasa gusali. Si Im Soo-ho ang pinakamatapat na espiya ng North Korea. Ngayon, opisyal na niyang ipinagkanulo ang bansa. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Lee Kang-moo upang iligtas ang lahat ng estudyante sa gusali. Bago umalis, pinayuhan niya si Yoon Young-ro na bago niya makontrol ang sitwasyon, kailangan niyang magtago sa basement. Ano man ang mangyari, huwag kang umakyat. Pagkatapos, dinala nilang dalawa ang lahat ng gamit at kontrolado si Kang Chong-ya. Sa harap ng matatalas na tingin ni Kang Chong-ya, hindi umiwas si Im Soo-ho, bagkus ay lalong naging matatag. Isa siyang tunay na bastos. Pagkatapos, tinalian nila si Kang Chong-ya sa upuan, ngunit nakita ito ni Jae Bon-ok. Agad siyang natakot at tumalikod upang tumakas. Ang tunog na ginawa niya ay nakakuha ng atensyon ni Im Soo-ho. Pagkatapos, tumakbo si Jae Bon-ok kay Ogwang Tae. Sinabi niya na kontrolado na ni Im Soo-ho si Kang Chong-ya. Galit na galit si Ogwang Tae kaya kinuha niya ang baril at sumugod. Hindi niya inaasahan na handa na ang dalawa. Pagkatapos ng maikling sandali, nakontrol na nila si Ogwang Tae. Nakita ni Jae Bon-ok ang eksenang ito mula sa malapit at labis siyang nag-alala. Ayaw niyang mawala ang mga karapatan na bagong nakuha niya. Biglang, isang matapang na plano ang sumagi sa kanyang isip. Mabilis na tumakbo si Jae Bon-ok sa basement. Sinabi niya sa kanila na tapos na ang lahat sa itaas. Pagkatapos ay hinila ni Jae Bon-ok si Yoon Young-ro pataas. Hintayin sina Pis Seung-hee at Yoon Young-ro na umalis sa basement. Sa oras na ito, inilabas ni Im Soo-ho ang nakarecord na ebidensya ng sabwatan ng North at South Korea para pakinggan nilang dalawa. Ngunit hindi pa rin naniwala si Ogwang Tae. Sinabi niya na kung hindi nila natapos ang kanilang misyon, dapat silang magpakamatay. Sinabi naman ni Im Soo-ho na ito ay isang walang kabuluhang misyon. Habang sila ay nakikipagsapalaran sa kalaban, nang makipagsabwatan ang matataas na opisyal ng North Korea sa kalaban para sa kanilang kapakinabangan at gusto pa silang lipulin, hindi ba ito ay mas malaking pagtataksil sa bansa? Upang patunayan ang kanyang sinasabi, kinuha ni Im Soo-ho ang telepono upang makipag-ugnayan si Kang Chong-ya sa North Korea para makuha ang pinakabagong impormasyon sa misyon.
Nagpadala si Kang Chongya ng balita sa North Korea sa paraang sinabi ni Im Soo-ho. Tinanong niya kung paano dapat harapin ang tatlong tao pagkatapos matapos ang lahat. Ang sagot mula sa North Korea ay, gaya ng inaasahan, na hindi sila sasantuhin. Sa sandaling hindi makapagsalita si Kang Chongya, biglang bumukas ang pinto. Si Jae Bon-ok ang nagtulak kay Yoon Young-ro papasok. Sinabihan niya si Im Soo-ho na mabilis na kalagan sila. Si Kang Chongya, na nakipagkompromiso na, ay muling nakakita ng pag-asa. Sinimulan niyang turuan si Jae Bon-ok kung paano. Sinabi niya kay Im Soo-ho at Lee Kang-moo na ibaba ang kanilang mga baril, kung hindi ay magpapaputok si Jae Bon-ok. Sa oras na ito, hindi nagpatalo ang magkabilang panig. Nagbilang si Kang Chongya at dahan-dahang inilagay ni Jae Bon-ok ang kanyang daliri sa gatilyo. Matapos magtinginan sina Im Soo-ho at Lee Kang-moo, wala silang magawa kundi ibaba ang kanilang mga baril sa lupa. Nang makita na malapit nang magbago ang sitwasyon, isang anino ang sumugod mula sa likuran. Si Lee Seung-hee pala ang pumasok na may dalang ilang kahon ng dalandan. Gusto niyang bigyan sila ng tikim, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang sitwasyon sa harap niya. Nang makita si Jae Bon-ok na dinakip si Yoon Young-ro, galit na galit si Lee Seung-hee kaya sumugod siya. Marahil siya lang ang makakapag-ayos sa kasuklam-suklam na si Jae Bon-ok. Agad na kinuha ni Lee Seung-hee ang baril at itinutok sa kanyang dibdib. Sumigaw siya kay Jae Bon-ok na harapin siya. Sa harap ng nakakatakot na itsura ng prinsipal, nawala ng ulirat si Jae Bon-ok at pinindot ang gatilyo, ngunit wala namang bala ang baril mula pa sa simula. Paano naman ibibigay ni Kang Chongya ang isang tunay na baril sa isang bagong rekrutadong Koreano? Umiiyak na lumuhod si Jae Bon-ok sa lupa. Akala niya matalino siya, ngunit ginawa lang niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat bilang isang tao. Matapos kontrolin ang sitwasyon, lumapit si Im Soo-ho sa harap ng mga estudyante upang ipaliwanag ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi naniwala ang mga estudyante pagkatapos marinig ito sa kanilang bansa. Paanong papatayin ang mga inosente? Sa huli, sa ilalim ng patotoo ni Lee Kang-moo at Lee Seung-hee, tinanggap ng mga estudyante ang malupit na katotohanan. Sinabi ni Im Soo-ho na gagawin niya ang lahat para mailabas silang lahat. Kaya naman, nakakuha din ng kaukulang kalayaan ang mga estudyante sa gusali. Sa oras na ito, muling gustong gumawa ng masama si Jae Bon-ok. Binuksan niya ang walkie-talkie na ninakaw niya kay Lee Seung-hee. Gusto niyang sabihin sa labas ang tungkol sa pagtataksil ni Im Soo-ho. Sa kabutihang palad, sa mahalagang sandali, agad na natuklasan at pinigilan siya ni Lee Kang-moo. Sa kabilang banda, buong pusong nag-order si Im Soo-ho ng fried chicken para sa mga estudyante. Hindi natuwa si Nam Ta-il nang marinig ito. Ito ba ay isang palengke? Hindi lamang hindi iniligtas ni Nam Ta-il ang mga hostage. Pagdating sa mga North Korean kidnappers, paano mo ipapaliwanag kung nakunan ito ng mga reporter? Sa oras na ito, sinabi ni Jang Han na maaaring ipasok ito sa pamamagitan ng lihim na pinto sa likod ng bundok. Kaya, dinala ni Jang Han na ang 50 piraso ng fried chicken sa pinto sa likod ng bundok. Sa harap ng mga ahente ng intelligence agency, nagkaharap ang dalawang panig. Ngunit pagkatapos magsara ang pinto, lumabas si Lee Kang-moo mula sa likuran. Isang kakaibang magkapares na binubuo ng espiya ng North Korea at ahente ng South Korea. Biglang naramdaman ni Jang Han na ang kakaibang kapanatagan. Pagkatapos ay kumain silang tatlo ng manok habang pinag-uusapan ang plano. Upang ibunyag ang sabwatan ng North at South Korea, iminungkahi ni Jang Han na maaaring kopyahin ang ilang recording at ipadala sa mga pahayagan. Kapag nakita ng mga reporter ang ebidensya, tiyak na hindi nila ito palalampasin. Pumayag din sila sa paraan ni Jang Han na. Pagkatapos, kinuha ni Im Soo-ho ang recorder ni Yoon Young-ro upang kopyahin ang higit pang ebidensya. Nagkataon na narinig niya ang recording na naglalaman ang damdamin ni Yoon Young-ro. Kung tutuusin, labis pala ang pagmamahal niya kay Im Soo-ho, ngunit paulit-ulit niya itong sinaktan. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement kung saan nakatali sina Kang Chongya at Oh Gwang-tae. Pinayuhan ni Lee Kang-moo si Kang Chongya na tanggapin ang katotohanan. Kung papayag siyang makipagtulungan, bibigyan siya ng South Korea ng bagong pagkakakilanlan. Pagkalabas nilang lahat, malaya na silang makakapamuhay. Ngunit si Kang Chongya, ang kan, ito ay mga walang kabuluhang salita lamang. Sa puntong ito, dapat nilang isipin kung paano mabuhay. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng kabaitan. Ito ang labis na nagpagalit kay Oh Gwang-tae. Galit na galit siyang sinigawan si Im Soo-ho. Bagamat nakikita kong gusto mo si Yoon Young-ro, hindi ko inaasahan na para sa isang babaeng Koreano, itatakwil mo pati ang iyong mga kamag-anak sa Hilagang Korea. Ngunit kahit na ganoon, huwag umasa si Im Soo-ho na magkakaroon ng payapang buhay kasama si Yoon Young-ro. Susundan siya ng mga sundalo ng Hilagang Korea. Maaari pa nga nilang patayin silang dalawa. Galit na sinunggaban ni Im Soo-ho ang kwelyo ni Oh Gwang-tae. Ang mga salita ni Oh Gwang-tae ay tumama sa sensitibong bahagi ni Im Soo-ho. Nang makita ang malalim na pagkabahala ni Im Soo-ho, lalong naramdaman ni Oh Gwang-tae ang labis na pagkabalisa. Pagkatapos, naisip niya ang isang paraan upang aliwin si Im Soo-ho. Dinala niya ang coffee-making kit sa rooftop. Tulad ng inaasahan, nag-iisa si Im Soo-ho doon. Dahan-dahang kinapap ni Yoon Young-ro ang kanyang balikat. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa pamilyar na mezzanine. Umiti siya at sinabing gusto niyang gumawa ng kape para kay Im Soo-ho.
Sa sandaling iyon, parang bumalik sila sa dati. Umupo sila sa hagdanan sa mezzanine. Nagkatinginan silang dalawa na may malumanay at nahihiyang mga mata. Tinanong ni Yoon Young-ro kung bakit niya piniling maging espiya. Matagalan na nahimik si Im Soo-ho matapos marinig ito. Maraming masakit na alaala ang mabilis na lumipas sa kanyang isipan. Walang sinuman ang makakapili ng kanyang pinagmulan. Mula sa sandaling isinilang si Im Soo-ho, pinili na ng tadhana para sa kanya. Walang karapatan si Im Soo-ho na tumanggi o lumaban. Malungkot na tiningnan ni Yoon Young-ro si Im Soo-ho. Tapos na ang kape. Sinabi ni Yoon Young-ro na ang kape na ginawa niya ay napakamapanlin lang, at pagkatapos inumin ito, makakalimutan mo ang lahat ng malungkot na bagay. Uminom muna si Yoon Young-ro ng isang lagok. Sinabi niya na ang unang bagay na kailangan niyang kalimutan ay ang nakakahiyaang pangyayari sa karaoke room noon dahil talagang nakakahiya. Ngunit para kay Im Soo-ho, ito ay isang magandang alaala. Ayaw niyang madaling kalimutan. Masayang nag-usap silang dalawa, pangako nilang dalawa na kalimutan ang lahat ng malungkot na bagay. Sa oras na ito, hinawakan ni Im Soo-ho ang kamay ni Yoon Young-ro. Sinabihan niya itong uminom pa ng isang lagok ng kape. Nag-alinlangan ng kaunti si Yoon Young-ro ngunit sumunod pa rin. Pagkatapos, nag-alinlangan si Im Soo-ho at sinabing kalimutan na rin ito. Sa pagkasabi nito, hinalikan niya ito. Marahil ito ay ang tadhana ng pag-ibig. Ano man ang maging perpektong resulta, hindi ito mapipigilan. Mayroong ilang tao na sa isang sulyap lamang ay matutukoy na ang pag-ibig ng kanilang buhay. Ngunit mayroong ilang tao na magkasama, araw at gabi, sa loob ng 17 taon, na mukhang matamis sa labas, ngunit sa loob ay pawang sabuatan at pagkalkula lamang. Marahil ay kung magiging hostage lang siya. Si Kang Chong-ya ay huminto at nag-isip tungkol sa nakaraan. Sa oras na ito, pumasok si Im Soo-ho. Malamig si Kang Chong-ya at ayaw siyang pansinin. Lumapit si Im Soo-ho at tinalian siya sa pinto. Tinanong niya kung gusto niya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Mahinang tumango si Kang Chong-ya, ngunit habang ginagawa ni Im Soo-ho ang kanyang tsaa, lihim na kinuha ni Kang Chong-ya ang utility knife sa mesa. Ngunit ang kanyang anino ay nakita ni Im Soo-ho. Lumalabas na nagpapanggap lamang si Kang Chong-ya na sumusuko. Sa katunayan, nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang superior na patayin si Im Soo-ho. Naglaban ang dalawang mataas na ranggo na espiya ng North Korea. Sa huli, nanalo si Im Soo-ho. Ang utility knife sa kamay ni Kang Chong-ya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit, ibinigay naman ni Im Soo-ho ang utility knife sa kamay ni Kang Chong-ya. Labis siyang nagulat, ngunit mas nasaktan si Im Soo-ho. Nagpapatunay ito na ang kanyang ama ang nag-utos ng pagpatay. Dahil ang tanging makapag-uutos ng direkta sa pinuno ng espiya ay ang ama ni Im Soo-ho. Ngayon lang nalaman ni Kang Chong-ya na ang ama ni Im Soo-ho ay ang pinuno ng North Korea. Lumapit si Im Soo-ho at hinawakan ang kanyang kamay. Kung naniniwala kang tama ang utos ng aking ama, sige, gawin mo. Matagal na nag-alinlangan si Kang Chong-ya. Naalala niya ang unang beses silang nagkita. Nangyari iyon nang magkaroon siya ng aksidente habang nasa isang misyon. Nang malapit nang mamatay si Kang Chong-ya, may isang lalaking lumitaw at hinila siya. Ang lalaking iyon ay si Im Soo-ho. Pagkatapos noon, naging magkaibigan silang dalawa at naglakad ng magkasama. Ngunit ang malamig na hangin ay halos hindi nakayanin ni Kang Chong-ya. Nakita ito ni Im Soo-ho at kinuha ang pala upang simulan ang paghuhukay ng niebe. Lumikha siya ng isang kuweba na magsisilbing kanlungan mula sa hangin para kay Kang Chong-ya, ngunit kahit ganoon, nanginginig pa rin siya sa lamig. Matagal na nag-alinlangan si Im Soo-ho, ngunit nang makita niyang nilalamig si Kang Chong-ya, nilakasan niya ang kanyang loob at niyakap ito ng mahigpit. Nagyakapan silang dalawa upang magpainit sa malamig na kuweba ng niebe. Nakaligtas si Kang Chong-ya. Nang maghiwalay sila, tinanong niya ang pangalan ni Im Soo-ho. Sinabi naman ni Im Soo-ho na sa pagitan ng mga espiya, hindi dapat ibunyag ang kanilang pangalan. Ngunit walang pag-aalinlangan na sinabi ni Kang Chong-ya sa kanya. Sa sandaling ito, nakita niya ang kwintas sa leeg ni Im Soo-ho. Tinanong niya kung maaari ba niyang ibigay ang kwintas na iyon sa kanya. Agad siyang tinanggihan ni Im Soo-ho dahil ito ang kwintas na ibinigay ng kanyang ate sa kanya. Ito ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Nang makita ang papalabas na figura ni Im Soo-ho, medyo nag-alinlangan din si Kang Chong-ya. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nilabag niya ang utos ng kanyang superior. Sa kabilang banda, nakatanggap si Nam Tae-il ng isang lihim na ulat na nagsasabing nagsimula ng magtaksil si Im Soo-ho at ang iba pa. Lumalabas na sa loob ng gusali, mayroon pang ibang espiya na nakisalamuha. Nang makita ang lihim na ulat, labis na nagalit si Nam Tae-il. Agad siyang tumawag kay Yoon Chang-soo. Sinabi niya kay Yoon Chang-soo na ang espiya sa loob ng gusali ay nagtaksil. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Nam Tae-il na pasabugin ang buong gusali. Galit na galit niyang ipinahayag ang isang huling mensahe kay Im Soo-ho sa loob ng gusali. Ngunit pagkatapos, tinutukan si Nam Tae-il ng baril ni Yoon Chang-soo. Ang sabwatan ng North at South Korea sa pagkakataong ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Ngayon, ang kanyang tanging anak na babae ay nasa loob pa rin. Ano man ang mangyari, kailangan muna niyang iligtas ang kanyang anak. Sa oras na ito, alam ni Im Soo-ho na nabunyag na ang kanyang sikreto.
Ang mahalagang bagay ngayon ay mabilis na mahanap ang espiya na nakikisalamuha pa rin sa loob ng gusali. Muling ipinatawag ni Im Suho ang lahat pabalik sa kapilya sa ikalawang palapag. Ngunit ang tanging wala ay ang tiyan ng kantina. Nang makita ito, mabilis na pumunta si Lee Kang-moo sa kantina para hanapin siya. Gaya ng inaasahan, nagtatago siya doon. Sinabi ni Jo Sung-shim kay Lee Kang-moo na mayroong nagnakaw ng manok kagabi. Nang marinig ito, agad na naramdaman ni Lee Kang-moo ang kakaiba. Agad nilang kinuha ang lahat ng manok. Gaya ng inaasahan, natagpuan nila ang isang walkie-talkie na maaaring makipag-ugnayan sa labas sa loob ng isang manok. Ginagamit ng espiya na nakikisalamuha doon ang walkie-talkie upang makipag-ugnayan sa labas. Si Jo Sung-shim, na nagluluto, ay natural na naging pangunahing suspect. Dinala siya ni Im Suho sa silid para tanungin, ngunit bago pa siya makapagsalita ng ilang salita, naging baliw siya. Sinuri ito ni Kang Chung-ya at nalaman, si Jo Sung-shim ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder. Ibig sabihin ay labis siyang naapektuhan. Nang makita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, lalong nag-alinlangan si Kang Chung-ya. Bilang isang elite na espiya ng North Korea, hindi sila agad naging malakas. Kinailangan nilang dumaan sa hindi mabilang na impyerno na pagsasanay upang maging mga makina na maaaring magbigay ng kontribusyon sa kanilang inang bayan. Bagamat matapang at tapat sila, kapag nawala ang kanilang halaga, walang awa silang tatalikdan ng kanilang bansa. Ngayon, ang pagtataksil ni Im Suho ay natuklasan na ng matataas na opisyal ng North at South Korea. Maraming bomba ang inilagay ni Nam Ta-il sa paligid ng gusali. Si Yoon Chang-soo, tiyak na magpapadala ng mga special forces para iligtas si Yoon Yang-ro at pagkatapos ay pasasabugin ang buong gusali. Nang marinig ito, sinabi ni Yoon Yang-ro na gusto niyang makita ang kanyang ama. Kakausapin niya ang kanyang ama na huwag saktan ang mga tao sa gusali. Natakot si Im Suho na may mangyaring masama, kaya ayaw niya sanang pumayag, ngunit naisip niya na ito nga lang ang tanging paraan sa ngayon. Kaya naman tinawagan ni Im Suho si Yoon Chang-soo. Sinabi niya sa kanya na pagkalipas ng 5 minuto ay pumunta sa lihim na pinto sa likod ng bundok upang makita si Yoon Yang-ro. Agad siyang pumunta sa likod ng bundok. Labis na nag-alala si Yoon Chang-soo, kaya hindi siya nagdala ng bulletproof vest. Pagkatapos ay dinala ni Im Suho si Yoon Yang-ro palabas. Umiiyak na pinayuhan ni Yoon Yang-ro ang kanyang ama na huminto. Kahit na ang mga estudyante sa loob ay inosente, sinabi ni Yoon Chang-soo na hindi niya ito maaaring desisyonan ng mag-isa, at isa lamang si Yoon Yang-ro ang maililigtas niya. Sa sandaling iyon, ang mga sniper na nagtatago sa dilim ay sumugod. Hinila rin ni Yoon Chang-soo ang braso ni Yoon Yang-ro, ngunit kumawala siya sa bisig ng kanyang ama at hinarangan si Im Suho. Sa pinakamapanganib na sandali, may nagpaputok mula sa dilim. Nakita ito ni Im Suho at piprotektahan si Yoon Yang-ro na tumakbo papasok. Sumigaw si Yoon Chang-soo na huwag magpaputok, ngunit tinamaan siya ng bala. Lumabas na lahat ito ay plano ni Nam Ta-il. Binili niya ang malapit na tauhan ni Yoon Chang-soo at naglagay din ng maraming sniper malapit doon. Hindi na inutusan na patayin si Yoon Chang-soo. Ang pagputok ng baril ay hindi tiyak na bumagsak kay Yoon Chang-soo. Gusto pa sanang bumaril ni Nam Ta-il, ngunit dumating ang direktor ng Intelligence Bureau kasama ang kanyang mga tao para magbigay ng reinforcement. Nakita ito ni Nam Ta-il at napilitan siyang sumuko. Habang naghulaan sina Im Suho at ang iba pa kung sino ang salarin, nahulaan ni Kang Chung-ya si Nam Ta-il. 17 taon silang magkasama ni Nam Ta-il at walang sinuman ang mas nakakakilala sa kanya kaysa kay Kang Chung-ya. Binaril ni Nam Ta-il si Yoon Chang-soo, una para mawala ang kanyang kalaban at pangalawa para masisi ang espiya sa loob ng gusali. Sa ganitong paraan, opisyal niyang masisimulan ang pag-atake sa gusali. Malubhang nasugatan si Yoon Chang-soo at nawalan ng malay. Wala nang sinumang mag-aalala sa kaligtasan ni Yoon Yang-ro. Kung hindi inaasahan, sinimulan na ng mga special forces sa labas ng gusali ang pag-atake. Pagkasabi pa lang nito, biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng gusali. Ang buong gusali ay nabalot sa dilim. Agad na sinabi ni Im Suho sa mga estudyante na magtago sa simbahan sa ikalawang palapag. Pagkatapos, inihanda niya ang kanyang sarili sa mga armas para harapin ang labanan. Ngunit sa 3 tao lang, hindi nila kayang pigilan ang daan-daang special forces. Biglang may naisip si Kang Chung-ya. Sa sandaling ito, hindi pa alam ng lahat sa labas ng gusali na siya ay isang espiya. Bukod pa rito, ang pinuno ngayon ay tiyak si Nam Ta-il. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Kang Chung-ya. Ang kanyang mga tauhan ay nabibigatan ng mga bomba. Kapag lumapit ang mga special forces ng isang hakbang, lahat ay sasabog. Dahil sa ganitong pagbabanta, umiyak si Kang Chung-ya at nagmakaawa kay Nam Ta-il na iligtas siya. Huwag kang lumapit, pakiusap. Si Nam Ta-il ay ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa Korea, ngunit siya ay nabubulagan ng pag-ibig. Ang plano ng pag-atake na pinaghandaan ng matagal ay nabigo dahil sa ilang patak ng luha ni Kang Chung-ya. Sumigaw siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Ipinangako rin niya kay Kang Chung-ya na tiyak na ilalabas niya ito. Ngunit pagkaalis ni Nam Ta-il sa gusali, agad na naglaho ang kaawa-awang anyo ni Kang Chung-ya. Pagkatapos ay malamig siyang pumasok sa silid. Lahat ay humanga sa galing sa pag-arte at katalinuhan ni Kang Chung-ya. Sa pinakamahalagang sandali, nakaisip pa siya ng paraan para mapigilan ang pag-atake ng kaaway.
Ngunit ang kaligtasan sa ngayon ay pansamantala lamang. Upang makaligtas, kailangan nilang makahanap ng ibang paraan. Ang halaga ng kooperasyon sa pagitan ng North at South Korea sa pagkakataong ito ay 300 milyong dolyar. Hinihintay ni Kang Chong-ya na dumating ang pera na ito dahil ito ang magiging pinakamalaking anting-anting para sa kanila. Narinig ito ni Lee Kang-moo at tumayo siya para tutulan. Hindi siya naniniwala na mag-isa lang ay makukuha niya ang ganoong kalaking halaga ng pera. Ngunit si Kang Chong-ya ay labis na kumpiyansa. Ngayon, ang 300 milyon na ito para kay Nam Ta-il ay napakahalaga. Mayroon na siyang malinaw at malamang na magtagumpay na plano sa kanyang isip. Ngunit pinaghihinalaan ni Lee Kang-moo na ginagamit niya ang pagkakataong ito para makatakas mula sa gusali. Sinabi ni Im Soo-ho na kung wala si Kang Chong-ya kanina, wala na sana sila ngayon. Kung gusto niyang tumakas, hindi na sana niya kailangang maghintay pa hanggang ngayon. Ayaw man, sumang-ayon si Lee Kang-moo sa ideya ni Im Soo-ho, ngunit palihim pa rin siyang nag-utos kay Jang Han na subaybayan si Kang Chong-ya. Sa kabilang banda, mag-isa si Im Soo-ho na nagtungo kay Kang Chong-ya. Bagamat umaasa siyang makakatakas siya sa bansang ito at magkaroon ng masayang buhay, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay ng dose-dosenang tao sa loob ng gusali. Kaya umasa siya na pagkatapos makuha ang pera, tiyak na babalik si Kang Chong-ya. Pagkarinig nito, lumingon si Kang Chong-ya, kung gayon, sabihin mo ang isang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik. Halimbawa, kung dadalhin ko ang pera, dadalhin kita sa ibang bansa. O kaya, kahit na ipinagkanulo ko ang bansa, pwede tayong umalis ng magkasama. Harap-harapan sa pagtatapat ni Kang Chong-ya, umiwas ng tingin si Im Soo-ho. Pinalitan niya ang usapan. Labis na nadismaya ang mukha ni Kang Chong-ya, ngunit hindi pa rin siya sumuko at kinumbinsi ang sarili, mukhang kailangan kong bumalik para marinig ang iyong sagot. Pagkatapos, nagkunwari si Kang Chong-ya na mahina at tinawagan si Nam Ta-il. Sinabi niyang nagsinungaling siya na ininiksyonan niya ang AFC ng pampamanhid. Sinabi niya kay Nam Ta-il na iligtas siya kaagad. Nang marinig niya iyon, labis siyang natuwa. Sinabi niya kay Kang Chong-ya na umakyat mula sa bintana ng banyo para makalabas. Magpapadala si Nam Ta-il ng mga tao para sumuporta. Sa ganoong paraan, matagumpay na nakatakas si Kang Chong-ya. Masayang binuhat siya ni Nam Ta-il pa uwi na parang kayamanan. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat. Sinabi pa ni Nam Ta-il kay Kang Chong-ya na sampalin siya. Walang pag-aalinlangan siyang sumampal. Ang sampal na iyon ay nagpadama sa kanya ng kaunting pagkalito. Alam mo ba kung gaano kita kinamumuhian? Kahit na sinabi kong umalis ka, paano mo naman ako natiis na iwanang mag-isa? Hindi masasabing ang galing umarte ni Kang Chong-ya ay talagang kahanga-hanga. Isang lambing at tampo lang, hawak na niya sa kamay si Nam Ta-il. Nagmamadali siyang nagpakumbaba at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, niyakap niya si Nam Ta-il at sinabihan itong paliguan siya. Ang ganoong hiling ay gusto niya ngunit hindi niya makuha. Hindi niya alam na ang matalik na anyo ng dalawa ay kitang-kita ni Jang Han sa ilalim ng kama. Palihim niyang inilagay ang listening device sa ilalim ng kama. Bukod pa rito, ninakaw din niya ang mga matalik nilang litrato sa library. Kinabukasan, nagsimulang kumilos si Kang Chong-ya. Matagumpay niyang ginamit ang isang serye ng matalinong manipulasyon. Nagpanggap siyang asawa ni Nam Ta-il sa ngalan ng pansamantalang pamumuhunan para ilipat ang 300 milyon dolyares. Pumasok sa kanyang account. Pagkatapos, kaagad niyang kinontak si Im Soo-ho. Sinabi niya si Im Soo-ho na nakarating na ang 300 milyon dolyares. Sinabi ni Im Soo-ho sa kanya na dapat siyang makabalik bago mag-alas 12 ng hating gabi ngayong gabi. Dahil sa oras na ito, wala nang balakid si Nam Ta-il. Nag-utos na siya na pasabugin ang gusali sa alas 12 ng hating gabi ngayong gabi. Nang marinig ito ni Kang Chong-ya, sinabi niyang gusto niyang kausapin si Lee Kang-moo. Nalaman niyang sinusubaybayan siya ni Jang Han na. Ang pakiramdam ng hindi pinagkakatiwalaan ay labis na nagpagalit sa kanya. Sinabihan niya si Jang Han na itigil ang pagsubaybay at sundin ang sinabi niya. Kung hindi siya babalik. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Bun Okay sa labas. Hindi siya pumayag kaya nagnakaw siya ng walkie-talkie. Sinabi niya sa pinuno ng ahensya ng intelihensya na si Kang Chong-ya ay isang espiya. Sa wakas, nahuli niya ang kahinaan ni Nam Ta-il. Palihim na nagpadala si Pi Seung-hee ng mga tao para arestuhin si Kang Chong-ya. Nagkataon namang nakita ni Jang Han na nagbabantay sa ibaba. Mabilis siyang tumawag para ipaalam kay Kang Chong-ya. Habang nag-uusap sila, dumating na si Pi Seung-hee kasama ang kanyang mga tao sa pintuan. Sinira ng grupo ang pinto at pumasok, ngunit hindi nila nakita si Kang Chong-ya. Lumabas na nagtatago pala siya sa tunel sa pintuan. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa loob ng bahay, nakalabas na siya. Nakita rin ni Pi Seung-hee ang matalik na larawan ni Nam Ta-il at Kang Chong-ya na magkasama. Ngumiti siya ng malaki. Sapat na ang mga ebidensyang ito para pabagsakin si Nam Ta-il. Napakabilis ni Nam Ta-il. Pagkatapos, binuhat ni Nam Ta-il ang baukwet ng bulaklak para hanapin ang kanyang minamahal, ngunit si Pi Seung-hee lamang ang naghihintay sa kanya. Habang tuwang-tuwa si Pi Seung-hee nang malaman na si Kang Chong-ya ay isang espiya ng North Korea, kaagad na pinuto ni Nam Ta-il ang lahat ng koneksyon sa kanya. Ngunit, inilabas ni Pi Seung-hee ang matalik na larawan nilang dalawa. Agad na hindi nakasagot si Nam Ta-il.
Ang kahihinatnan ng pakikipagsabuatan sa kaaway ng North Korea ay napakaseryoso. Alam niya ito ng mas mahusay kaysa kanino paman. Sa kabilang banda, nagising din si Yoon Chang-soo sa ospital. Noon niya lang napagtanto na para mailigtas si Yoon Young-ro, kailangan niyang makipagtulungan kina Im Soo-ho. Kaya tinawag niya si Jang Han-na. Ginamit niya ang walkie-talkie ni Jang Han-na para makipag-ugnayan sa loob ng gusali. Kung palalayain ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro at ang iba pang bihag sa gusali, gagawan niya ng paraan para dalhin silang tatlo sa ibang bansa. Kapag nakalabas na ang lahat sa gusali, pasasabugin niya ang gusali para makalikha ng peking eksena. Ipapanatili ng North Korea na sila ay namatay. Sa ganoong paraan, wala nang hahabol sa kanila. Ngunit pagkatapos mag-usap-usap ang lahat, naghinala sila na ito ay isang bitag na ginawa ni Yoon Chang-soo. Maliban kay Yoon Young-ro, hindi sila hahayaan na sinuman ang makaligtas. Nang marinig ito ni Yoon Young-ro, kinuha niya ang walkie-talkie. Para matiyak ang kaligtasan ni Im Soo-ho, susundin ni Yoon Young-ro si Im Soo-ho hanggang sa ligtas silang makatakas sa ikatlong bansa. Kahit na labis na walang magawa si Yoon Chang-soo, wala siyang magawa kundi sumang-ayon. Napaisip ng husto si Im Soo-ho at naramdaman niyang hindi tama ang lahat. Sa kanilang pagtakas, tiyak na makakatagpo sila ng maraming hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya masisiguro ang kaligtasan ni Yoon Young-ro. Kaya pinayuhan niya itong manatili sa gusali at maghintay ng saklolo. Bagamat labag sa kalooban niya, hindi siya sumalungat kay Im Soo-ho. Nag-aalangan siyang nagtanong, magkikita pa ba tayo, Im Soo-ho? Nang marinig iyon, niyakap niya ito. Sinabi niya na hanggat buhay siya, tiyak na babalik siya para hanapin si Yoon Young-ro. Pagkatapos, ibinigay niya ang kwintas niya kay Yoon Young-ro para ingatan. Kapag nagkita ulit sila, ibalik niya ito sa kanya. Samantala, iniimbestigahan si Nam Ta-il sa silong ni Pi Seung-hee. Nahaharap sa pang-aapi sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Ano man ang pagmamakaawa ni Nam Ta-il, wala itong epekto. Ngunit pagkatapos, nang malaman ni Pi Seung-hee na ang 300 milyon dolyares ay inilipat din ni Kang Chung-ya, nagbago ang kanyang saloobin. Ngayon, silang dalawa ay parang langgam na gumagapang sa isang lubid. Kung hindi nila mababawi ang pera, tiyak na mawawala sila sa mundo. Kaya, nabawi ni Nam Ta-il ang pamumuno. Pagbalik sa punong tanggapan, inutusan niyang pasabugin ang gusali. Kakakahiwalay lang ni Im Soo-ho at Yoon Young-ro nang biglang lumingon si Im Soo-ho at nakita si Jang Han-na na may dalang baril. Ang pagtataksil ni Im Soo-ho at ang pagkabilanggo sa loob ng maraming araw. Nagpatindi sa galit ni Jang Han-na. Walang pag-aalinlangan siyang kinuha ang sandata, ngunit pagkatapos ay pumutok ang baril at si Jang Han-na ang bumagsak. Sa pinakamahalagang sandali, ibinalik ni Kang Chung-ya ang 300 milyon dolyares. Ngunit sa oras na ito, ang panloob na utos sa labas ay handa ng pasabugin. Sa sandaling ito, dumating si Yoon Chang-soo at ang kanyang mga nasasakupan sa harap ng lahat. Inilantad niya ang pagkakasala ni Nam Ta-il sa pakikipagtulungan sa mga espiya ng North Korea. Gusto pa sanang lumaban ni Nam Ta-il, ngunit sa oras na ito, isang malumanay na boses ang narinig mula sa walkie-talkie. "Honey, ako ito, si Kang Chung-ya." Agad na sumugod si Nam Ta-il para patayin ang walkie-talkie, ngunit sinabi ni Kang Chung-ya na ibinalik na niya ang 300 milyon dolyares sa gusali. Kung maglakas loob siyang pasabugin, nahati ang 300 milyon dolyar sa pinakamahalagang oras. Ang number 1 na espiya ay umasa sa sarili niyang lakas para baliktarin ang sitwasyon. Sa puntong ito, hindi na maipaliwanag pa ni Nam Ta-il. Sa tabi niya, hinintay ni Jang Han na ang tamang pagkakataon para ilabas ang pinakamahalagang alas na nagdulot ng labis na pagkatalo at kahihiyan kay Nam Ta-il. Hindi pa rin kayang talikuran ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro. Sa ilalim ng kanyang paghimok, nagpa siya rin si Yoon Young-ro na tumakas kasama nila sa ibang bansa. Ngunit sino ang nakaunawa sa sakit sa puso ni Im Soo-ho? Nahaharap sa paulit-ulit na pagtugis ng kanyang sariling ama, ang kanyang kalooban ay labis na nasugatan. Wala nang lakas si Im Soo-ho at bumagsak sa hagdan. Nakita ito ni Yoon Young-ro na malapit at lumapit upang aliwin siya, pero nauna si Kang Chung-ya ng isang hakbang. Sinabi ni Im Soo-ho na nagpapasalamat siya na nakabalik siya. Sinabi ni Kang Chung-ya na hindi pa niya naririnig ang sagot ni Im Soo-ho, kaya kailangan niyang bumalik. Pagkatapos, kinuha niya ang bank card na may 300 milyon dolyar bilang ebidensya. Ito ang magiging pinakamalaking suporta pagkatapos nilang tumakas. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Im Soo-ho ang password, na siyang araw na magkasama sila sa kuweba ng gabing iyon. Sino ang mag-aakala na ang pag-ibig ng isang espiya ay napakalalim? Ngunit ang pag-ibig na ito ay lumitaw sa maling panahon. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang narinig ni Yoon Young-ro, kundi pati narinig ni Kang Moo na nagtatago sa ibaba. Sa puntong ito, parang naging ibang tao siya. Nakakatakot ang tingin niya. Lumalabas na si Lee Kang Moo ang espiya na nakapasok doon. Sa puntong ito, nakatanggap din siya ng misyon mula sa matataas na opisyal ng North Korea na lutasin ang lahat ng espiya na nagtaksil. Bumalik si Im Soo-ho sa kwarto para magpaalam kay Lee Kang Moo. Pagkaalis nila, ang kaligtasan ng lahat ng estudyante sa gusali ay nakasalalay na kay Lee Kang Moo. Ngunit dahil mayroong si Yoon Chang-soo na sumusuporta sa labas, marahil ay walang problema.
Sa loob lamang ng ilang araw, ang dalawang tao ay parehong kalaban at kasamahan sa digmaan. May kaunting pag-aatubili sa puso ni Lee Kang-moo, ngunit ang dalawang tao ay hindi pareho ng paninindigan. Sa huli, hindi sila magiging magkaibigan magpakailanman. Pagkatapos, dinala ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro sa mezzanine. Sinabi niya na kailangan nilang umatras muna. Nagulat si Yoon Young-ro, ngunit pilit pa ring umiti ng may pag-unawa. Sa harap ng mga tagubili ni Im Soo-ho, patuloy lang na tumango si Yoon Young-ro. Pinayuhan niya si Im Soo-ho na mag-ingat, ngunit ang kanyang mga luha ay tila hindi mapigilan at bumuhos. Sinubukan din ni Im Soo-ho na pigilin ang sakit sa kanyang puso. Ibinigay ni Yoon Young-ro ang scarf sa kanyang leg kay Im Soo-ho. Ito ang huling alaala na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid bago ito namatay. Sinabi niya sa kanya na sa susunod nilang pagkikita, kailangan niyang ibalik ito sa kanya. Tahimik niya itong tinanggal at inilagay sa kamay ni Yoon Young-ro. Naunawaan agad niya ang ibig sabihin ni Im Soo-ho. Nang tinalikuran siya ni Im Soo-ho, hindi alam ni Yoon Young-ro ang gagawin kaya mahigpit niya itong yakap. Sa sandaling iyon, walang salita ang makakapaglarawan sa kanyang sakit at pag-aatubili. Sa huli, binitiwan pa rin ni Im Soo-ho ang kamay ni Yoon Young-ro, ngunit sino ang makakaunawa sa kanyang pag-aatubili? Pagkatapos, tahimik na umatras si Im Soo-ho at Kang Chung-ya mula sa gusali. Sa kabilang banda, sumunod din ang nakatagong espiya mula sa likod na pinto. Sa kanilang pag-alis, naipit si Im Soo-ho sa checkpoint dahil napakalaki ng target ng 4 na tao. Sinabi ni Im Soo-ho sa dalawang nasugatang kasamahan na magmaneho ng sasakyan at sila ni Kang Chung-ya ay lilibot sa bundok. Ngunit sinabi ng kasamahan na hindi sila aabot sa oras ng bangka kung maglalakad sila. Sinabi ni Kang Chung-ya na para maiwasan ang anumang di inaasahang pangyayari, naghanda siya ng 2 bangka. Sa alas 8 ng umaga kinabukasan, sasakay sila ni Im Soo-ho sa ibang bangka para umalis. Kaya naman, dumaan sa tunel ang 2 kasamahan. Naglakad sina Im Soo-ho at Kang Chung-ya papunta sa daungan. Para mailigtas ang kanyang kaisa-isang anak na babae, hindi inalintana ni Yoon Chang-soo na kalabanin ang kasalukuyang presidente. Ngunit matigas ang ulo ng presidente at gusto niyang patayin ang lahat ng estudyante sa gusali. Nang makita ang pag-aatubili ni Yoon Chang-soo, alam din ng presidente na hindi na niya magagamit ang alagad na ito. Pagkatapos, tinawagan niya si Nam Tae-il para bawiin ang utos. Kinaumagahan, sa wakas ay nakarating na sila sa daungan. Sumakay sila sa kotse, na iniwan ng kanilang kasamahan para maghintay ng bangka. Ngunit sa radyo, nabalitaan nilang tinanggal sa tungkulin si Yoon Chang-soo. Naging seryoso ang mukha ni Im Soo-ho. Ang nangyari kay Yoon Chang-soo ay nangangahulugan na walang sinuman ang makakasiguro sa kaligtasan ni Yoon Young-ro. Gumawa rin si Im Soo-ho ng mahirap na desisyon, kailangan niyang bumalik. Ngunit mayroon silang 300 milyon dolyar, malapit na silang makapunta sa ibang bansa at masisiyahan sa buhay ng walang alalahanin. Nagmakaawa si Kang Chung-ya kay Im Soo-ho na huwag nang bumalik. Walang sinabi si Im Soo-ho, ngunit ang kanyang matatag na tingin ang sumagot sa lahat. Sa sandaling nagambala ang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng kotse. Ang kanilang kinaharap ay ang baril ni Lee Kang-moo. Pala, siya ang espiya na nakapasok sa gusali. Maging ang 2 pang kasamahan ni Im Soo-ho ay namatay sa ilalim ng kanyang baril kagabi. Sinabi ni Im Soo-ho na wala siyang takot. Kailangan niyang bumalik para iligtas si Yoon Young-ro. Nang marinig ang pangalan ni Yoon Young-ro, medyo nag-alinlangan ang mga mata ni Lee Kang-moo. Naalala niya ang batang babae na tinuring siya na parang sariling ama. Ang nawasak na pagkatao ni Lee Kang-moo ay muling nabuhay. Itinaas niya ang baril at binaril ang kanyang kasamahan sa likod para bigyan ng pagkakataong mabuhay si Im Soo-ho. Bago siya namatay, sinabi pa niya kay Im Soo-ho na kailangan niyang iligtas si Yoon Young-ro. Nakita ni Kang Chung-ya na hindi niya mapipigilan ito, kaya ibinigay niya lang ang ebidensya ng 300 milyon dolyar kay Im Soo-ho. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, kailangan niya ito para makalaban sa South Korea. Ngunit tinanggihan niya ang kabaitan ni Kang Chung-ya. Sinabi niya na dalhin niya ang pera at mamuhay ng maayos. Sinabi rin niya na tulungan siyang iligtas ang mga pamilya ng 2 niyang kasamahan mula sa North Korea. Umiyak si Kang Chung-ya. Nangako siyang tutuparin ang kanyang utos. May gusto pang sabihin si Im Soo-ho, ngunit pinigilan siya ni Kang Chung-ya. Alam niya na kahit anong pagsisikap niya, si Yoon Young-ro pa rin ang nasa puso ni Im Soo-ho. Bilang isang matapang na mandirigma ng North Korea, umaasa siyang si Im Soo-ho ay makakakilos ng malaya ayon sa kanyang puso. Naghiwalay ang 2 rito. Sa kabilang banda, nakuha ni Nam Tae-il ang command. Pinalayas ni Nam Tae-il si Yoon Chang-soo. Gusto niyang durugin ang gusali ngayon. Hindi nga siya nag-atubiling magpadala ng tangke. Bumalot ang takot sa buong gusali. Nang maghahanda na si Nam Tae-il na magpaputok, sinira ni Yoon Chang-soo ang detonator. Dahil dito, bumagsak si Nam Tae-il. Wala siyang ibang pagpipilian kundi utusan ang mga espesyal na puwersa na umatake. Sa wakas, natauhan si Pi Seung-hee sa gusali. Nakipag-ugnayan ang mga tao sa labas sa pamamagitan ng walkie-talkie. Nagsinungaling sila na lahat ng estudyante ay nagtipon na sa bubong, na nagpalipat ng lahat ng firepower ng mga espesyal na puwersa sa pangunahing pinto. Sina Lee Kang-moo at Pi Seung-hee ay nagpaatras sa mga estudyante mula sa lihim na pinto sa likod ng bundok.
Sa puntong ito, nagsimula na ring umatake ang mga espesyal na puwersa sa pangunahing pinto. Mabilis na pinangunahan ni Lee Kang Moo ang pag-atras ng mga estudyante. Hindi niya inasahan na pagbukas pa lang ng pinto ay nakita na niya si Im Soo-ho. Mabilis na inutusan ng dalawa ang lahat ng estudyante na sumakay sa sasakyan. Natuklasan nilang nawawala sina Pi Seung-hee at Yoon Young-ro. Lumabas na kanina nang umatras sila, biglang inatake ng sakit si Jo Sung-shim at nahawakan sila. Dahil iniligtas nila si Jo Sung-shim, naantala sila. Nagmamadaling sumugod si Im Soo-ho patungo sa gusali. Pinayuhan lang ni Lee Kang Moo si Jang Han-na at sumunod din sa gusali. Siguradong nakita ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro sa ikalawang palapag. Ngunit sa puntong ito, umakyat na ang mga espesyal na puwersa. Mabilis na umatras ang grupo habang nakikipaglaban hanggang sa basement. Inihagis ni Im Soo-ho ang susi ng kotse ni Lee Kang Moo. Sinabi niya kay Lee Kang Moo na dalhin sila at mauna. Ngunit si Lee Kang Moo ay galit na sinabi na maaari siyang manatili. Sa mahalagang sandaling ito, ang dalawang taong laging magkalaban ay sa wakas ay naging tunay na magkapatid. Nagmakaawa si Im Soo-ho kay Lee Kang Moo na umalis muna. Siya lang ang makakasiguro sa kanilang kaligtasan. Nang marinig ito, pinigilan ni Lee Kang Moo ang kanyang luha at pinangunahan si Yoon Young-ro na umatras. Nakita ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro na umiiyak sa sakit at may mga luha rin siya ng pag-aatubili. Nakatayo si Yoon Young-ro sa pinto at patuloy na naririnig ang tunog ng baril mula sa likuran. Sa huli, pinili ni Yoon Young-ro na tumakbo pabalik. Matapos matalo ang kaaway, lumingon si Im Soo-ho at nakita si Yoon Young-ro. Sa puntong ito, malubha na siyang nasugatan. Niyakap ni Yoon Young-ro si Im Soo-ho nang may pagdadalamhati. Pagkatapos, mas marami pang espesyal na puwersa ang sumugod mula sa likod na pinto. Ang dalawa ay nakatago lamang sa gusali. Tumakbo sila sa mezzanine ng bubong. Mahirap na umupo si Im Soo-ho at kinuha ang kanyang walkie-talkie. Kahit na hindi na malinaw ang kanyang boses sa puntong ito, pilit pa rin siyang nagsalita kay Nam Tae-il. Ang password para sa $300 milyon ay tanging siya at si Yoon Young-ro lang ang nakakaalam. Ginamit niya ito upang takutin si Nam Tae-il na huwag saktan si Yoon Young-ro. Pagkatapos magsalita, dinuguan siya. Nakita ang sugat sa tiyan ni Im Soo-ho, ginamit lamang ni Yoon Young-ro ang scarf para bendaan siya. Sa puntong ito, sumugod din ang mga espesyal na puwersa. Mabilis na hinarang ni Im Soo-ho si Yoon Young-ro. Sinabi ng espesyal na puwersa na kung susuko siya, ligtas si Yoon Young-ro. Lumingon si Im Soo-ho kay Yoon Young-ro nang may pag-aatubili. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Ngunit pagkatapos noon, sa harap ng pag-atake ng kaaway, tila nawala ang tunog ng buong mundo sa sandaling iyon. Galit na sumugod si Yoon Young-ro kay Im Soo-ho. Sumigaw siya na huwag niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sa huling lakas niya, ibinigay ni Im Soo-ho ang nakatagong tape sa kanya. Nasa loob noon ang mga salitang gusto niyang sabihin sa kanya. Sinabi ni Im Soo-ho kay Yoon Young-ro na dapat siyang patuloy na mabuhay anuman ang hirap na maranasan niya. Pagkatapos noon, dumating si Nam Tae-il at pinigilan ang kanyang alagad na ipagpatuloy ang pagpapaputok. Pagkatapos, hinila niya si Yoon Young-ro palabas. Pagkaraan ng 2 buwan, nabunyag ang sabuatan ng South Korea. Si Nam Tae-il at ang iba pa ay ipinadala sa bilangguan. Bumalik sa dati ang universidad ng mga babae. Bawat isa ay bumalik sa kanilang orihinal na buhay, maliban sa babaeng nagngangalang Yoon Young-ro. Sa paborito niyang cave, dahan-dahang lumapit si Yoon Young-ro sa isang pamilyar na upuan. Isinuot niya ang kanyang earphone at pinakinggan ang recording na iniwan ni Im Soo-ho para sa kanya. Naalala niya ang bawat alaala sa pagitan nila. Habang lumilipas ang mga panahon, bawat araw ay paulit-ulit na nararanasan ni Yoon Young-ro ang buhay. Sa huli, umalis si Im Soo-ho sa mezzanine na siyang lugar kung saan nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Si Yoon Young-ro ay mananatiling nakakulong sa cave kung saan sila nagkita at nagkainlaban. Marahil sa kanyang puso, buhay pa rin si Im Soo-ho. Sa halip, nakaupo siya sa harap niya, tinutugtog ang isang awit ng pag-ibig na para lang sa kanilang dalawa. Dito nagtatapos ang pelikulang Snowdrop. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nagustuhan ang pelikula. Magkikita tayong muli sa susunod na pelikula.